Kakaiba ang trabaho ni Ramil kung ikukumpara ito sa trabaho ng kanyang mga kapatid na nasa Maynila. Lubang delikado ang kinasanayang hanap buhay ni Ramil noon pa lang na lumaya siya sa pamilya niya, 5 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang pagiging espiya, malaki ang kanyang kinikita. Higit na triple sa trabaho ng mga kapatid niyang nakapagtapos ng kolehiyo. Habang siya, ni hindi man lang niya natapos ang second year high school, mas pinili niyang tahakin ang daan kung saan tingin niya ay mas kikita siya ng pera at yun nga ang kanyang pagiging espiya. Halos 6 na taon na niyang ginagawa ang trabahong ito, kung saan-saan siya napapadpad para pasukin ng mga organisasyon na kailangan niyang kunan ng impormasyon. Kung ano-anong malalaking sindikato na ang nakasalamuhan niya. May ilan ding mga kilalang rebelde sa bansa. Pero sa kabila ng lahat ng mga yon, ay nagawa niya pa rin makasalba. Dahil sa kakaibang ligaya na naidudulot nun sa kanya tuwing magtatagumpay siya, ipinagpatuloy niya ang pagiging espiya hanggang sa mas lumawak na ang kanyang koneksyon. May ilang mayayaman at kilalang mga tao na ang mga nagbabayad para lang sa serbisyo niya. Ang tagal nyo naman kumilos. Ano ba kayo, mga babae? Buwisit naman oh. Uy, alma ka lang. Mainit na naman ang ulo mo eh. May regla ka ba? Sinong hindi iinit ang ulo, ha? Usapan natin 3:00 ng hapon. Anong oras na ba oh? Mag-5 na. Nasobran kayo sa pagiging Filipino time ha. Kaya hindi umuunlad yung Pilipinas eh. Kasi ang kukupad ng mga tao rito eh. Alam mo naman na dinaanan pa namin si Sir Blair sa kabilang nayon, di ba? Talagang malilate kami ng kilos ngayon. Kalma ka lang pre. Kung naman oh, madali kang tatandaan yan. Ay nako, nakakainis naman kasi. Alam nyo naman na kapag taga-gobyerno ang kliyente natin eh, ayaw kong nalilate tayo, di ba? May iksi lang mga pasensya ng mga nasa gobyerno. Baka umanap pa ng iba yun. Alam mo naman na gustong-gusto kong kliyente ang mga taga-gobyerno eh. Kasi maraming benefits. Hoy, wag mo akong tinatawan-tawanan ha. Nasaan na ba si Dambo? Pasukin mo na nga siya sa loob. Sabi mo naiinis na ako. Yan na oh. Napalingon ng dalawa sa isang lalaking matangkad na medyo malusog ang katawan. Napanganga na lamang sila sa suot ni Dambo. Para kasing itong sasabak na sa gera. Oh, bakit ganyan ang suot mo? Bakit? May mali ba sa suot ko? May mali? Malamang meron. Makikipag-usap tayo sa kliyente natin na taga-gobyerno. Tapos ikaw naka full battle gear ka na? Tulig ka ba? Walang iya oh. Kaya palang tagal magbihis nito eh. O sige na, magpapalit na lang ako. Wag na. Wisit. Kalahating oras na naman yung hihintayin ko niyan pag nagpalit ka eh. Sige na, pasok na sa sasakyan. Padabog na pumasok si Ramil sa backseat, habang si Matias at Dambo naman ang nasa front seat. Si Matias ang tagapagmaneho nila sa tuwing sila ay may pupuntahan. Halos 3 taon na silang magkakasama sa trabahong yon. Sa dami na nilang pinagsamahan ay para na rin silang magkakapatid kung magturingan. Kilala na rin nila ang isa't isa. Buong buo ang tiwala nila kahit sa ang bagay. Nang dumating si Matias at Dambo sa buhay ni Ramil, mas dumali ang nagiging trabaho ng binata. Hindi rin naman niya kasi maikakaila na talagang magagaling ding magtrabaho ang dalawa. Wala siyang masasabing masama kung usapang trabaho lang. Matalino at madiskarte kasi ang mga ito. Sa katunayan, ang dami na nilang misyon na napagtagumpayan. Kaya naman, madalas na sila na lang din ang kinokontak ng mga kliyente. Ano ba ang status ng magiging misyon natin, pre? Ano pa bang aasahan mo kapag parte ng gobyerno ang kliyente natin? Malamang sa malamang, komplikado at sobrang delikado na naman to. Nakakamiss magtrabaho ng madali, no? Yung mag-iispiya lang tayo sa mayamang asawa ng negosyante kung nangangabit. Hoy, huwag kang nga masanay na mag-ispiya sa relasyon ng iba ha. Kakanood mo yan ng telenovela eh. Maganda naman siguro yung bigayan dyan pare. Ewan ko, malalaman natin mamaya.
Kuripot pa naman yung mga yan. Eh di kung kuripot, di sibat na kagad tayo. Magsasayang lang tayo ng oras at buhay eh. Naging tahimik na ang mga sumunod na minuto. Payapa nilang tinahak ang biyahe hanggang sa makarating na rin sila sa napag-usapang lugar. Matapos iparada ang sasakyan sa tapat ng isang bukod-tanging restaurant na nasa gilid ng daan, sinipat ni Ramil ang loob ng restaurant kung naroon na ang kanilang kikitain. Nang makita na ni Ramil ang kanilang kliyente, pumasok na rin sila sa loob. May mangilang-ngilang tao sa restaurant na napapatingin sa kanila. Agad na napansin kasi talaga si Dambo na parang may ire-rescue na tao sa gera. Kita mo na lintik ka. Akala nila sundalo ka. Baka mamaya may makakita sa atin na tunay na sundalo tapos pagalitan tayo. Sapo ka talaga sa akin. Sabi ko naman sa inyo, di ba magpapalit ako? Ayaw nyo naman. Uy, huwag na nga kayo maingay. Magpormal nga kayo. Narating nila ang pinakadulong lamesa kung saan naroon ang isang matandang lalaki. Nakangiti nang makita sila. Pero nawala ang ngiti nang mapalingon sa suot ni Dambo. Mr. Reyes? Poche? Muntik nang lumabas ang sipon ni Matias nang marinig ang pagtawag kay Ramil. Kahit si Dambo rin ay lumobo ang pisngi sa pagpipigil ng tawa. Uy, ang daming codename Poche nang naisip mo sa sarili mo para ipakilala sa kanya. Manahimik ka na nga. Mas malala ang sa inyo, no? Muling binalikan ni Ramil ang atensyon na matanda. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Reyes. Pasensya na po, medyo na-late kami ng ilang minuto ha. Siya nga po pala. Ako si Pochi. Tama ho kayo. At itong nasa kanan ko naman, si Kutsinta. Ito namang nasa kaliwa ko ay si Fried Chicken. Uy, ano Kutsinta? Bumbira. Pero ayos lang ang mahalaga eh. Pagkain pa rin ang tawag sa akin. Fried chicken. Napanganga ang matanda. Nabigla ito sa mga pangalang pinagbababanggit ng binata. Naiintindihan ko na ang mga spy ay gumagawa talaga ng mga codename para itago ang kanilang pagkakakilanlan. Pero wala na ba kayong naisip na ibang codename? Nakakagutom eh. Lalo na yung fried chicken. Pasensya na po. Wala na po akong maisip na ibang codename namin eh. Pero pwede na po bang maupo? Ay, oo naman. Sige na, maupo na kayo. Formal na naupo ang tatlo. Inilihad kaagad na matanda ang kamay nito para opisyal na makipagkilala sa kanila. Kagaya nyo, kailangan ko ring itago ang pagkakakilanlan ko. Kaya tawagin nyo na lang akong Mang Abuelo sa halip na Mr. Reyes. Hindi ko rin kasi pangalan yon. Opo, sige po. Walang problema, Mang Abuelo. Maliit na bagay. Ay, teka nga pala. Bakit naman nakasuot ng panggera itong kasama niyong isa? Pasensya na sir ha. Pero minsan kasi may alog ang utak niyan eh. Akala niya kasi costume party yung pupuntahan namin. Ganun ba? Pero anyway, ang angas naman niya. Itinukod ni Mang Abuelo ang kanyang dalawang siko sa lamesa at saka sumeryoso na ang muka. Sa puntong yun, sumeryoso na rin ang tatlo. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako dahil pinatos niyo ang munting hiling ko. Gusto ko kayong makausap dahil kailangan ko ng mga taong matitinik sa pagkalap ng mga impormasyon. Yung tatlong pinadala namin para mag-espiya nung nakaraang taon lahat namatay. Kaya naman naisip ko na baka kayo na ang mga tamang tao para sa trabahong ito. Well, may isang baryo kaming natuklasan nitong nakaraan lang. May hinala kami na baka pinamumugaran nyo ng mga rebelde. Bilang parte ng gobyerno, gusto kong alamin kung tama ba ang tip na natanggap namin. Pero dahil lubhang mahirap mapasok ang baryo na yon, hindi namin magawang makakuha ng mga impormasyon. Wala rin kaming ideya kung gaano kadelikado sa lugar na yon. Ngayon, gusto kong malaman kung kakayanin nyo ba.
Gusto niyo bang kumuha kami ng mga ebidensya na magsasabing totoo mga rebelde sila? Eh, kung yun lang naman pala wala naman pong problema sa amin. Pero, ang bayad, magkano? Wala akong dalang pera. Pero, ito lang ang dala ko. Inilapag ni Mang Abuelo ang isang briefcase na maliit. Pagbukas nito, nakita nila roon ang mga gold bar. Nanlaki agad ang mga mata ng tatlo. Agad na gumuhit ang ngiti sa kanilang mga pagmumuka. Bilang paunang bayad, tig-iisa muna kayo. Pero kapag nagawa nyo ng maayos ang trabaho nyo, makukuha nyo itong lahat. Isa pa sa gusto kong ipagawa sa inyo. Sakaling may mga nakita kayong bihag, pakawalan ninyo. Lalo na kapag may nakita kayong babaeng maganda. Kailan namin to pwedeng simulan? Bukas pwede na kayo magsimula. May ibibigay ako mga equipment sa inyo na magagamit ninyo. Kaya magkita tayo ulit ng gabi. Magpapadala rin ako ng mga mensahe sa inyo tungkol sa ilang bagay pa na kailangan niyong tandaan. Sa ngayon, maraming salamat. Sana'y maging matagumpay ang gagawin natin. O paano? Kailangan ko nang mauna. Sige po. Maraming salamat po dito sa Gold Bar, Mr. Reyes. Mang Abuelo. Lumabas na rin ng restaurant ang matandang yon. Naiwan ang tatlo ng may malalapad ng ngiti. Inamoy-amoy at kinagat-kagat pa nila ang Gold Bar na binigay sa kanila ni Mang Abuelo. Oh, kita mo na? Kung hindi ako nagsuot ng ganito, di wala tayong Gold Bar. Kung hindi ka nagsuot ng ganyan, baka tig-2 pa tayo ng Gold Bar. Papansin ka kasi masyado O sige na. Huwag na nga muna kayo maging masaya. Ito ang unang operation natin na medyo mahirap First time to mga pare. Sa bagay, sa lahat ng operation natin dati, ito lang yung mahirap mapasok kasi parang sa tingin ko nasa liblib yun Matapos ang kanilang usapan ay umalis na rin sila ng restaurant na yun. Umuwi na lamang sila sa kanilang tinuturing na hideout. Naisipan ng tatlo na maagang matulog para kahit papaano, klaro at malinaw ang kanilang isip kapag sasabak na sila sa operation. Pre, pwede bang palitan natin yung codename natin kay Mang Abuelo? Ha? Seryoso ka ba? Bumahon ka pa talaga para puntahan ako dito para sa ganyang bagay? Hindi naman natin yung gagamitin kapag wala siya Para ka naman timang. Mabuti ng malinaw. Bumalik na lamang si Matyas sa kama nito. Nakatabi lang naman din ng kama ng binatang si Ramil. Pipikit na sana ang dalawa pero bigla namang sumigaw si Dambo. Nananaginip na naman yun ng kung ano-ano. Please, stop! Stop! Bumangon si Dambo at hingal na tumingin sa kanila. Wow! Nung nakarang nananaginip ka, sabi mo, wag. Tapos ngayon, English na Uy, ano na naman ba, Dambo? Pipikit na ako Nagsisigaw ka pa dyan. Wisit talaga Nananaginip ako Nang alin? Nang tren na humahabol sa'yo tapos yung tren may karga ng kangaroo na naka-boxing gloves. Tapos lilipad yung tren papunta sa legs mo? Hindi. Kakaiba yung panaginip ko ngayon. Tungkol ito sa mga aswang. Sabay na nagsalubong ang kilay ni Ramil at Matyas. Iritado na sila sa pinagsasasabi ng kanilang kaibigan. Sabi sa panaginip ko, sa pupuntahan daw natin, mayroong mga aswang. Delikado raw. Sa lahat ng operasyon natin, delikado. Pero kahit kailan, walang aswang At isa pa, hindi totoo ang mga aswang na yan. Kaya pwede ba? Tigilan mo na kakapanood ng kung ano-ano. Parang nababaliw na utak mo Padabog na humiga si Ramil. Pilit itong pumikit. Di ako nagawa ng kwento, no? Yung panaginip ko talaga parang totoo Inahabol daw tayo ng aswang. Tsaka marami sila.
Mga pangit yung mga muka. Ay nako, itulog mo na nga lang yan. Matutulog na rin kami. Humiga na rin si Matias. Hindi na lamang nila kinausap si Dambo para kahit papaano ay matigil na rin yon. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising ang tatlo para basahin ang mga mensaheng pinadala ni Mang Abuelo. Kailangan pa rin kasi nilang pag-aralan ang mga hakbang na kanilang gagawin. Ilang oras ang ginugugol nila sa paghahanda para matiyak na magiging suwabe ang lahat. Sa 3 taon nilang magkakasama, normal na lang sa kanila ang ganito. Pero nagiging maganda naman ang resulta ng kanilang mga lakad. Dakong 4:00 ng hapon, naghanda na sila para makipagkita kay Mang Abuelo. Pinauna na nilang pinagbihis si Dambo. Binantayan na nila para hindi na magsuot pa ng kung ano-ano. Matapos ang halos 20 minutos ay nakaalis na rin sila. Medyo malayo-layo ang bagong lugar na kitaan nila. Hindi na kasi nila pwedeng gamitin ulit ang restaurant sa susunod nilang pag-uusap. Nasa patakaran ng mga espiyang katulad nila na ang lahat ng bagay na kanilang gagamitin ay kailangang i-dispose kaagad. Ramil, ano bang ibibigay sa atin ni Mang Abuelo? May mga gamit naman na tayong sarili, di ba? Kasama naman na sa binayaran niya yun. Ewan ko, hindi ko rin alam pero puntahan pa rin natin. Baka may sasabihin pa siyang mahalaga. Baka bigyan tayo ulit ng gold bar. Mukha kang gold bar. Kaysa naman magkwento ako ulit ng aswang sa panaginip ko. Di, nairitan na naman kayo. Pero, naniniwala ka ba sa mga aswang, Dambo? Baka kasi, kaya mo napapaniginipan kasi yan ang iniisip mo eh. Ay nako, magmaneho ka na nga lang dyan, Matias. Talagang sinasakyan mo pa yung trip nitong si Dambo eh. Ano ka ba? Ang kaibigan dapat kinakausap para hindi mabaliw. At yun ang ginagawa ko ngayon. Ay nako, bahala kayo. Mga siraulo kayo. Kung ayaw niyong makinig, pwede ka munang bumaba ng sasakyan. Balikan ka na lang namin kapag tapos na kami mag-usap. Ha? Gusto mo kausapin ka ng baril ko, ha? Napailing na lamang si Dambo at si Matias na lang ang pinagtuunan nito. Mukha naman kasing wala talagang interes si Ramil sa usapang aswang kahit kaunti. Nung bata pa ako, nananaginip na talaga ako ng mga masasama. Pero ito yung unang pagkakataon na nanaginip ako ng aswang. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Wala rin naman akong interes sa aswang. Hindi ko nga alam kung totoo sila eh. Pero ngayon napapaisip ako. Totoo kaya sila? Kasi kung hindi sila totoo, hindi naman sila papasok sa panaginip ko eh. Tinakpan na lamang ni Ramil ang kanyang tenga para hindi na marinig ang mga sinasabi ni Dambo. Pero hindi pa rin tumigil ang lalaki sa kakakwento. Hinayaan na lamang nila si Dambo na mapagod ang bibig sa kakadaldal. Lumipas ang ilang mga sandali ay nakarating na rin sila sa napagkasunduang lugar. Sa wakas ay tinanggal na rin ni Ramil ang takip sa kanyang tenga. Isang motel ang lugar na yon na nakatirik sa gilid ng kalsada. Sa likuran naman ito ay bangin at matataas na puno, na kung tutumbukin ay diretso na sa kagubatan. Maingat nilang ipinarada ang sasakyan sa may gilid. Pagbaba nila ay nakita nila si Mang Abuelo sa bukana. Hindi yun nagsasalita. Sumenyas lang sa kanila ang matanda na sumunod. Sandali nilang kinausap ang isang babae sa gilid. Pagkatapos ay pumasok na rin sila sa isang silid at saka nagharap-harap sa bakanting lamesa. Bakit dito mo po napili, Mang Abuelo? Siguro may pinopwesto ka dito, ano? Hindi kasi ito madalas na napupuntahan ng mga tao. Kita nyo naman na tayo lang ang nandito. Wala rin mga babaeng bayaran. Kaya naisip ko, ligtas kayo rito. Siya nga pala. Ano ba yung sinasabi mong ibibigay mo sa amin na equipment? Parang wala ka naman dala-dala. May dinukot na matandang lalaki sa bulsa nito. 3 pulseras na kulay itim. Nagtataka naman sila Ramil sa bagay na yon.
Pulseras? Anong gagawin naman namin dito, mga abuelo? Ganito ba talaga kasweet ang mga tao ng gobyerno? Nagbibigay ng alahas? Hindi yan alahas. Malaki ang magiging papel ng bagay na yan sa operasyon ninyo. Kapag sinuot nyo yan, ay makakaligtas kayo sa mga masasamang elemento. Ha? Anong masasamang elemento? Basta ang sabi sa akin ng una naming informant na namatay, kailangan daw ng mga pangontra pagdating doon. Alam niyo na, baka manuno kayo o ano pa man. Basta sumunod na lang kayo. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Dadagdagan ko ang sasahurin ninyo. Suotin nyo lang ito. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Dahil mga mukhang pera sila, dali-dali nilang sinuot ang pulseras kahit hindi naman talaga nila naiintindihan kung para saan yun. Oh, ayan. Ayos na ho. Sige, pwede na kayong umalis. Ho? Aalis na kami? Agad-agad? Hoy, bakit? Ayaw nyo ba? Hindi ho. Ang ibig kong sabihin, ang layo ng binyahe namin. Tapos, ito lang palang ibibigay nyo? Yan lang naman ang kailangan nyo eh. Ganun ba? Kakamot-kamot na lang sa ulo ang binatang si Ramil. Matapos ang tapikin sa balikat, ay nauna na rin makaalis sa matanda. Sinundan nila yon sa labas, pero laking pagtataka nila nang hindi na nila yon nakita. Saan na nagpunta yun? Tumakbo na yata eh. Kaya pa ba niyan tumakbo? Mukha pa naman siyang malakas. Pero alam nyo, parang may something sa taong yun. Ang mahalaga, legit yung gold bar pre. Gawin natin ang maayos ang trabaho natin at mas marami pang gold bar ang makukuha natin. O tara, pasok na tayo sa loob ng sasakyan. Pupunta na natin ngayon yung sinasabing baryo. Hindi na sila nagsayang pa ng pagkakataon. Bago sila umalis, nagbihis muna sila sa loob ng sasakyan. Muli rin nilang nirenew ang mga detalye na nakalagay sa papel. Handang-handa na sila noong mga sandaling yon. Kaya nasisiguro ni Ramil na magiging swabe lang din ang trabaho nila kagaya ng mga nauna nilang pinasok. Ayaw ko ng tatanga-tanga ha. Alam niyo naman na ito ang first time natin sa ganitong lugar. Kaya dapat mindful kayo. Lalo ka na, Dambo. Parang sinabi mong hindi ako nag-iisip ha. Buti nga hindi ko sinabi. Ramil, pre, ilang araw pa tayo dito? Depende. Pero kung walang magiging problema, hindi tayo tatagal ng 1 linggo. Lumangon na lamang si Matias. Halos 1 oras din ang kanilang binyahe. Ganoon kalayo ang kanilang pinuntahan. Nang makarating sila sa vicinity ng baryo, humanap muna sa loob ng gubat kung saan nila maaaring iparada ang sasakyan. Gumawa na rin muna sila sa gubat ng pwede nilang tambayan. Dakong 8:00 na ng gabi nang lumabas na sila roon. Nagsuot lang sila ng mga simpleng kasuotan. Tipong iisipin na makakakita sa kanila na madalas silang nasa lansangan. Manda na kayo. Basta yung mga napag-usapan natin ha. Lalo na yung mga bago nating pangalan. Sige, ako si Fried Chicken, di ba? Napakamot na lamang si Ramil sa ulo at pabulong at gigil na nagsalita. Ano ba? Ikaw si Berto, yung Fried Chicken kapag kaharap lang natin si Mang Abuelo. Ako naman si Pedro, di ba? Oo, basta ako si Juan. Baka naman malito pa kayo ha. 3 taon na natin tong ginagawa. Natigil ang kanilang pag-uusap na may marinig silang tinig sa likuran. Paglingon nila ay bumungad sa kanila ang isang matandang babae. Hindi pa naman ito mahina. Malakas-lakas pa pero namumuti na rin ang buhok. Gandang gabi mga iho. Mga taga saan ba kayo? Ano ang kailangan ninyo? Tiningnan pa na matanda ang daladala nilang mga sako. Wala po kaming permanenteng tirahan eh.
Kung saan lang ho kami mapadpad, doon kami natutulog. Gusto niyo bang tumuloy sa baryong yan? Sana. Pero parang bawal po yata kami dyan eh. Tumawa ng mahina ang matanda. Lumapit ito sa kanila at saka sandaling tinapik na matanda si Ramil sa braso. Tawagin niyo na lamang akong Aling Mayeng. Halika kayo. Sumama kayo sa akin at nang makapagpahinga naman kayo. Mukhang maghapon na kayong naglalakad eh. Sigurado po ba kayo na tutulungan nyo kami, Aling Maling? Mayeng, hindi Maling. Ginawa mo naman luncheon meat eh. Maliw ka. Huwag kang magbabanggit ng mga salitang English. Baka isipin hindi tayo totoong palaboy. Pasensya na po, Aling Mayeng. Maraming salamat nga po pala ha. Pero baka po magalit ang mga anak nyo sa amin eh. Huwag kayong mag-alala. Wala naman akong anak. At saka, naawa ko sa inyo. Malamig na ang panahon ngayon. Baka magkasakit kayo rito sa labas. Kung ganun po, maraming salamat po talaga. Wala po kasi talaga kaming mapupuntahan eh. Nauna nang naglakad ang matandang babae. Kunwaring ignorante ang tatlo habang nakasunod at patingin-tingin pa sa daan. Wala nang makikitang tao sa daan ng mga sandaling yon. Pero kapansin-pansin naman na bukas pa ang mga ilaw sa bawat tahanan. Aling Mayeng, bakit po tahimik na agad dito sa lugar ninyo? Ganito naman talaga sa mga parte ng probinsya na malayo sa syudad. Maaga pa lang natutulog na ang mga tao. Kaya po pala. Hindi po kasi namin alam kasi wala naman kaming sariling tahanan eh. Kawawa po talaga kami dati pa. Sa sobrang hirap po ng buhay namin, itong si Berto, kumakain na po ng kahoy na bulok. Siniko ni Matya si Dambo para sakyan ang sinabi niya. Ha? Oo po. Kumakain po ko ng bulok na kahoy tapos silang dalawa naman po ay kumakain ng anay. Tinitigan siya ni Ramil ng masama kaya tumigil din yun agad sa pagtawa. Nandito na tayo. Dumito na muna kayo sa bakuran at aayusin ko lang ang mga kalat sa aking bahay. Sige po, maraming salamat po ulit. Naglakad na ang matanda papasok ng bahay, habang ang tatlo naman ay dikit-dikit na nasa gilid. Kanina pa ako nagmamasid. Wala akong makitang kakaiba. Ako, meron ako nakitang kakaiba. Oh, ano naman yung Dambo? Tumingin-tingin si Dambo sa paligid kung may makakarinig ba sa kanila o wala. Nang masigurong sila lamang ang naroon ay hindi na ito nagdalawang isip na magsalita. Yung mga pintuan nila, nakabaliktad ang mga krus. Ano naman? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Ha? Isa ka naniwala. Mga rebeldeng pumapatay ng tao tapos naniniwala sa Diyos? Hindi. Ang ibig kong sabihin, baka hindi rebelde ang mga narito. Sus, kaya ka na naman eh. Mag-focus ka nga sa operation. Muli silang tumayo nang tumawid nang makabalik na ang matanda. Inanyayahan pa sila nito na pumasok sa loob. Hindi naman nagsayang ng pagkakataon ng tatlo. Sa isip-isip ni Ramil, hulog ng langit sa kanila si Aling Mayeng. Hindi na sila mahihirapan na makahanap ng tutuluyan nila. Sa loob ay may mahabang papag. Ang sala at ang tulugan ay iisa lang. Aling Mayeng, nakakaya naman po. Saan po kayo matutulog? Meron pa naman akong isang bahay. May iniwan kasing bahay ang kapatid ko na hindi naman nagagamit. Doon muna ako. Ako, pasensya na po kayo. Sobrang abala na po yung nangagawa namin sa inyo. Saka, bakit niyo po kami tinutulungan? Bakit po kayo mabilis na nagtiwala sa amin? Hindi po ba kayo napapaisip na baka may gawin kaming masama sa inyo? Ngumiti sa kanila ang matandang babae. Nasang ngiting yun ang pagiging sinsero ng ginagawa nito para sa kanila. Hindi lang naman kayo ang tinulungan ko ng ganito. May mga nauna na dito. Pero bigla na lang silang nawala.
normal na sa akin ang tumulong. Kaya huwag niyo akong intindihin. Parang magkakasakit kasi ako kapag wala akong ginawa para sa mga nangangailangan. Napakabait niyo pong tao. Sana huwag muna kayong kunin ni Lord, no? Ay, ang ibig ko pong sabihin sana mas sumaba pa ang buhay ninyo. Kahit wag na, matanda na rin naman ako. O sige na, aalis na ako. Bukas ng umaga babalik ako kayo, ha? Naglakad na palabas ng bakuran na matanda. Napapailing na lamang ang tatlo. Nararamdaman ni Ramil na totoong mabuti ang matanda. Sa katunayan, iniisip niyang baka si Aling Mayang din ang tumulong sa mga naunang spy na pinadala roon. Di bale, mas maganda ng ganito. May matitirhan tayo. Bukas ng umaga, simulan natin ang pagmamasid dito. Mas maganda sana kung maghiwa-hiwalay tayo, no? Sige, basta lahat ng kilos natin nakaayon sa plano, ha? Walang bubuang-buang. Oh, bakit na naman kayo nakatingin sa akin? Tinatanong mo pa talaga, ha? Sa mga sandaling yun ay humiga na ang tatlo. Kailangan na muna nilang magpahinga para sa kinabukasan. Mga ilang sandali lang, nakaidip na agad si Dambo. Si Ramil at Matyas naman ay hirap na dalawin ng antok. Bumangon ng dalawa. Naganap sila ng pwedeng maititimpla. Pero wala silang makitang kahit na ano sa bahay na yon. Dahil wala silang magawa, naisipan ng dalawa na magmasid-masid na lamang sa mga oras na yon. Malakas ang kanilang loob dahil may mga parte ng baryo na talaga namang hindi na inaabot ng liwanag. Gilid lang tayo kung saan may madilim. Kung totoong may mga rebelde rito, siguradong meron silang tambayan sa baryo na ito. Alam mo yung sa mga palabas? Nasa bandang dulo palagi yung tambayan nila. Para kapag nalagay sila sa alanganin, mas madali lang silang nakakatakas. Sa dulo na rin sila dadaan. Nahahawa ka na kay Dambo, ha? Ay nako, tumigil ka sa ganyan, no? Uy, Pit, totoo naman, ha? Di ka kasi nanonood ng balita, Ay nako, manahimik ka na nga. Baka may makarinig pa sa atin, Maingat na naglakad ang magkaibigan. Tingin sila ng tingin sa paligid kung may mga nakakakita sa kanila. Pero nakahinga sila ng maluwag nang malaman na wala namang tao sa paligid. Makalipas lang ang 5 minutong paglalakad, nakita na rin nila na may mga rumorondang tao. Agad silang nagtago sa likuran ng kulungan ng manok. Hinintay nilang makadaan ng mga kalalakihan. Pasimple silang nakasilip doon. Nagtataka si Ramil dahil wala man lang silang nakikita mga armas na dala ang mga yon. Rebelde ba talaga yung mga yan? Wala man lang talang mga bakal? Baka naman normal na tao lang yan dito. Masyado ko lang nag-iisip ng kung ano-ano. Bakit? Mukha bang normal na tao mga yan? Tinan mo nga yung lakad nila, Kung maglakad ang angas. Malabo mga rebelde yan. Hindi ganyan ang kilos sa mga rebelding nakatagpo natin noon. Nasa 3 minutong itinagal ng dalawa sa kinilalagyan nila. Nang makalayo na ang lalaking yon, saka lamang sila lumabas. Pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad. Hindi na nila namamalayan na masyado na pala silang napapalayo. At hindi nga nagtagal, nakarating na sila sa pinakadulong parte ng baryo. Wala silang nakitang kahina-hinala. Bawat bahay na nadaanan nila ay mga pangkaraniwang bahay lang naman. Walang kahit na anong kakaiba. Ang tanging kakaiba lang ay ang mga krus na nakabaliktad sa bawat pintuan. Ramil, pre, tingnan mo yun, May mga ilaw dun. Papasok na ng gubat yan, Malay mo, dun talaga yung kampo nila. Tara, puntaan natin. Oo, sige. Dala na kanilang kuryosidad at pagiging desperado na makakuha ng magandang impormasyon, hindi sila nagdalawang isip na lumapit doon. Hindi yun naging madali dahil sa parting dulo ng baryo ay mas marami na ang mga taong nakikita nila. Kaya naman dumaan sila sa likuran ng mga matataas na halaman
hanggang sa marating na rin nila ang bukana ng gubat. Mula sa kanilang kinalalagyan ay natatanaw nila ang mga liwanag na mula sa hindi naman kalayuan. Doon, may liwanag. Ano kaya meron dun? Mukhang may malalaman tayo ron ah. O ano, tuloy ba? Malamang tuloy pa. Ito trabaho natin eh. Wala silang dala na kahit na anumang armaso sandata ng mga sandaling yon. Tanging tapang lang ang kanilang bitbit. Doble ingat ang kanilang ginawa. Dahil sa oras na magkaroon sila ng bulilyaso, maaga nilang iiwan si Dambo sa mundong ito. Nang ilang metro na lamang ang distansya nila, natanaw na rin nila ang malawak na kapatagan kung saan naroon ang grupo ng mga kalalakihan. Hindi na nila mabilang kung ilan ang mga yon. Basta hindi yun bababa sa bilang ng 30 katao. Ang weirdo talaga. Kung rebelde sila, bakit wala silang mga baril? Hindi kaya mali ang impormasyon na naibigay sa atin? Bata ng gobyerno si mga abuelo. Hindi yun bibigay ng palyadong detalye. Ang ipinagtataka ko lang talaga ngayon, nasa na mga baril nila? Baka hindi naman talaga sila gumagamit ng baril. Anong gagamitin nila? Itak? Ano sila? Katipunero? Malay mo naman. Ginagaya nila yun. Gusto pa sana ni Ramil at Matias na lumapit doon, pero dahil masyado ng delikado, nanatili na lamang sila sa kanilang kinalalagyan. Nasa halos kalahating oras din nilang tiniis sa mga kagat ng lamok at mga hantik. Pero wala silang nakuwang matinong impormasyon sa mga taong yon. Ang tanging nalaman lamang niya ay grupo yon ng kalalakihan, pero hindi nila alam kung anong grupo. Tingin ko, kailangan na natin makabalik. Marahan silang umalis sa kanilang pinagtataguan, pero sa kasamaang palad, nalito sila sa daan pabalik. Hindi nila natandaan ang mga punong dinaanan nila. Dito ba yun? Hindi ko alam. Parang Hindi mo tinandaan? ikaw nga hindi mo tinandaan eh. Ako pa kaya? Pampihira o. Para ka rin palang si Dambo eh. Upgraded version ka nga lang. Dito na nga lang. Lumiko sila sa kaliwa, pero wala silang kaalam-alam na ang kanilang nilikuan ay maling daan pala. Sa kakalakad nila, narating na nila ang isang tuyong ilog. Napatago sila sa malaking bato nang makakita sila ng isang lalaki na tila nangingisay-ngisay. Uy, tingnan mo. Parang zombie. Ang putik. Loko, lasing lang yan. Ganyan ka rin ba malasing? Nangingisay-ngisay habang nakatayo? Pinagmasdan nilang maigi ang lalaki. Mga ilang sandali lang ay nagulat na lang sila nang biglang naupo ang lalaki. Nagkaroon yun ng malapad na pakpak sa likuran. Umangil ito ng sobrang lakas. Sa isang iglap lang, nakita nila kung papaanong naging halimaw ang taong yun. Dahil unang beses lang nilang makakita ng ganon, napatago na lang sila sa bato. Nararamdaman nila ang mabibigat na paa ng nilalang. Parang papunta sila rito. Putik, anong klaseng tao ba yan? Bakit may pakpak? Para mag-iba ng direksyon ng nilalang na yon, kumuha si Ramil ng bato. Hinagis niya yon sa ibang direksyon. Agad din naman yung hinabol ng halimaw. Habang si Ramil at Matias naman ay pasimpleng tumakbo paalis sa malaking bato. Nakarating na sila sa mga halaman. Mula roon, tanaw pa nila ang nilalang na hinahanap ang bato na hinagis ni Ramil. Hindi kaya totoo yung sinasabi ni Dambo? Sinabing ano? Na dito sa pupuntahan natin may aswang. Ha? Aswang na naman? O sige nga, paano may papaliwanag yung nilalang na yan? Gagi! Uy, punta dito! Hinantak na ni Matias si Ramil paalis. Naramdaman sila ng halimaw kung kaya't hinabol sila nito. Para ka kasing tanga eh. Natataranta ka kasi. Inis na inis naman si Ramil at wala na itong nagawa kundi ang tumakbo na lang din.
Mabuti na lang at maswerteng tamang daan naman ang kanilang tinahak. Nagawa nilang makaalis sa mapuno at maraming halaman na parte. Nagtago ulit sila sa silong ng isang bahay. Kita pa nila ang aswang na nasa bukanan ng gubat. Tila hinahanap-hanap sila nito. Namukhang kaya niya tayo? Mukhang hindi naman kasi madilim. Sa takot na makita sila ng halimaw na humahabol sa kanila, mas pinilit nilang manatili muna sa ilalim ng bahay na yon ng halos 5 minuto. Kaso sa kasamaang palad, habang nasa silong sila, ay naramdaman na lang nilang may mainit na tubig ang nagmula sa loob ng bahay. Umagos yun sa mga ulo nila. Akala nila nung una ay simpleng tubig lamang yon. Pero munti ka nang mapamura si Ramil nang maamoy niyang mapanghiyon. Buisit naman oh. Amoy 60 years old ang ihi na to ah. Ay, nakakaunat naman. Ang panghi, ang potek. Napilitan na ang dalawa na lumabas doon. Hindi na nila kinakaya ang amoy ng ulo nila. Sa kakalakad nila, nakita sila ng tubigan na dibomba. Isang poso. Mabilis silang nagbomba sa mga ulo nila ng tubig. Pero kahit na ganon, ay nanatili pa rin ang amoy sa ulo nila. Bumalik na lang sila sa bahay ni Aling Mayeng. Doon na sila naligo. Inubos nila ang sabong panlaba sa mga ulo nila para mawala lang ang panghi ng 60 years old. Pagkatapos, pumasok na lang din sila sa bahay. Inabutan nila ang sarap pa rin ng tulog ni Dambo. Kahit ilang beses nilang ipaamoy ang puwet nila, ay hindi yun nagigising. Pero higit sa pagiging amoy panghi, ang mas gumugulo sa kanilang isipan ay ang nilalang na nakita nila sa tuyong ilog. Gulong-gulo pa rin ang utak nila dahil doon. Ayaw man aminin ni Ramil na maaring aswang nga yun. Pero sa kabila ng kanyang utak ay parang unti-unti na rin siyang nakukumbinsi. Kinaumagahan, hinintay na lamang nilang magising si Dambo habang sila ay dilat na at hindi man lang dinalaw ng antok. Dakong 7:00 pa lang, dumating na si Aling Mayeng. May dala itong karne ng manok, pati na rin ilang prutas. Mabuti naman at gising na kayo. Ay, teka, bakit na panghi? Sumingot-singhot na matanda. Pambira naman, ayaw mawala yung amoy. Huwag ka na lang maingay. Ang panghi talaga. Si Berto po yun. Baka umihi kagabi tapos nabasa yung kanyang brief. Uy, hindi naman ako yun eh. Paano ka nakakasiguro tulog ka? Kami ang gising. Nakita namin kagabi, bumangon ka ng nakapikit. Umihi ka sa labas pero nabasa. Ay sige, tama na yan. Ang mabuti pa, umpisa nyo ng lutuin ito. Inabot na ng matanda ang karne. Sisimulan na sana nila ang pagsisibak sa labas nang biglang may mga dumating na mga tao sa bakuran nila. Pinangungunahan niyo ng isang matandang lalaki. Mahaba ang balbas at bigote nitong kulay puti na rin. Agad na hinarap ni Aling Mayeng ang mga yon. Ang 3 binata naman ay walang kaalam-alam kung ano ang nangyayari. Nakatunganga lang sila. Magandang umaga, Mang Santina. Ano po ang kailangan nyo sa bakurang ko? Direktang tiningnan ni Mang Santino si Ramil. Sa tingin na yon ay nakaramdam ng bahagya ang mga binata. Kinakabahan si Ramil sa pag-aakalang mabubuko na sila ng mga yon. Ang iniisip pa naman nila ay mga rebelde ang mga taong kaharap nila. Mayeng, sabihin mga sa akin, sino mga yan? Bakit nagpapatira ka rito nang hindi mo kilala at walang pasabi sa akin? Pasensya na, Mang Santino. Gusto ko naman kasi sanang sabihin sa inyo kagabi, ang kaso tulog na ang lahat. Kaya naisip ko na ngayong umaga na lang ipaalam. Ipunta na sana kami pero nag-abala pa kayong pumunta rito. Mga pulubi po mga yan. Kita nyo naman po sa mga itsura nila. Naawa lamang ako sa kanila.
naglakad ng ilang hakbang ang matanda. Nilapitan nito si Ramil. Halos 2 dangkal na lamang ang pagitan ni Ramil at ni Mang Santino. Titig na titig ang matandang lalaki sa binata. Nung mga sandaling yun, naramdaman na lamang ni Ramil na nagtatayuan na ang kanya mga balahibo. Bagay na hindi naman niya nararamdaman noon. Kilala kayo. Magandang umaga po. Ako po si Juan. Ito pong isa ay si Pedro. At ito namang isa ay si Berto. Galing po kami ng bayan. Palaboy po kami ron. Napilitan na kaming umalis doon kasi nabalitaan po ninyo. Kinukuha ng mga lokal na pamahalaan ang mga palaboy. Pasensya na po kung basta na lang kami pumasok. Wala na po kasi talaga kaming malalapitan eh. Sobrang lamig po kagabi. Kailangan namin ng masisilungan. Tumingin naman si Mang Santino kay Dambo. Natataranta si Dambo kaya magulo ang pinagsasabi nito. Sumama lang ako sa kanila. Basta, pulubi ako. Pero may pangarap ako sa buhay. Kaya sana, payagan niyo muna kaming tumira dito kahit na ilang araw lang. Nagulat na lamang sila Ramil nang biglang sapilitang inalis sa kanila ang mga damit nila. Sinuri ang katawan nila na parang merong hinahanap na simbolo. Hindi na kontento mga yon. Tinanggal din ang kanilang short. Tinuri ko na po ang katawan nila kagabi, Mang Santino. Wala pong marka ng kalaban natin sa kanila. Kaya malabong isa silang espiya. Tumungo lang si Mang Santino. Wala na sanang problema pero napansin na matandang lalaki ang mga brief nila Ramil. Branded at bago pa kasi ang brief nila. Kolektor ako ng brief. Kaya alam kong mamahalin ang mga suot niyong brief. Akala ko may mga palaboy kayo. Nataranta sila noon. Mabuti na lamang ay madaling nakapag-isip si Ramil ng pwede niyang idahilan. Ito po ba? Sana huwag niyo po kaming husgahan pero dala ng pagiging desperado, nakagawa po kami ng masama. Masama? Ibig sabihin ninakaw niyo ang mga brief na yan? Oo po Kinuha namin yung isang box para tigi-isa kami. Napailing na lamang si Mang Santino. Mang Santino, payagan niyo po ba silang manirahan muna rito hanggat wala pa silang malalapit? Muling tumingin sa kanila si Mang Santino. Tila inuusisa ulit nito ang pagkatao ng tatlo. Pero tumango na lang din si Mang Santino bilang pagpayag. Wag na wag kayong gagawa ng ikagagalit ko, ha? Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong tatlo. Masalamat kayo kay Mayeng dahil malakas siya sa akin. Kaya hahayaan ko kayo. Abot langit ang pasasalamat ni Ramil kahit sukang-suka na si Ramil sa pagpapakumbaba at tinitiis na lamang niya kahit na ang totoo. Gustong-gusto na niyang sampalin ng malakas si Mang Santino sa pagiging maangas nito. Lalo na kapag tumitingin sa kanya. Aling Mayeng, sino ba yun? Kaya si Mang Santino ang tumatayong pinuno ng baryong ito. Siya ang nasusunod dito. Makapangyarihan ng salita niya. At dahil sa kanya mismo nang galing ang pwede kayong tumira dito, wala na kayong magiging problema. Magagawa niyo na kung anuman ang pakay niyo rito. Nagkatinginan sila magkakaibigan. Kinabahan sila sa sinabi ni Aling Mayeng. Akala kasi nila ay nakakaramdam na ang matandang babae sa kanilang mga binabalak. Ang ibig kong sabihin sa pakay, di ba ang pakay ninyo rito ay magkaroon ng matitirhan? Ayun. Kaya magpakabait kayo. Aling Mayeng, may kukwento lang po sana kami sa inyo. Nangyari lang to kagabi. Uy, wag na. Hindi na dapat malaman ni Aling Mayeng pa yun. Mag-isip ka nga. Ano ba yun at bakit kayo nagbubulungan dyan? Wala
May naalala lang po kasi ako kagabi sa daan. Hindi naman po mahalaga. Ay, sige. Ay, sabihin nyo na, sige ta. Para hindi makahalata sa kanila ang matanda, ay si Ramil naman ang nag-isip ng palusot. May lalaki kasi kagabi. Hinold up kami. Hindi niya alam na mga pulubi rin kami. Nagalit pa sa amin nang wala kaming maibigay. Kaya gusto ko po sanang itanong, wala po bang masasamang tao rito? Mga hold-upper, kidnapper, killer, o mga rebelde? Agad na napatigil ang matandang si Mayeng nang marinig ang huling salita na binanggit ni Ramil. Rebelde? Opo, bakit po? Huwag kang magbabanggit ng ganyan dito. Kapag narinig ka ni Mang Santino, mapapalayas ka rito. Po? Bakit po? Basta, hindi ko rin alam. Oy, sige na. Magluto na kayo para meron tayong pagkain ngayong agahan. Pagkatapos ng umagang iyon, ay naging maayos naman ang lahat para sa tatlong espiya. Pagkatapos nilang kumain, nakaisip ang tatlo ng dahilan para kahit na papaano ay makagala sila sa labas. Aling Mayeng, wala na kayong panggatong? Kami na po ang kukuha sa gubat. Pwede po ba? Sigurado ba kayo? Ngaling tap. Di naman po mainit dito sa inyo, kaya ayos lang. Kailangan po natin ng panggatong eh. Ang sarap niyo po kasing magluto. Kayo ang bahala. Basta, bumalik kayo kagad ha. Kumaway pa ang tatlo na makalis na sila sa bakuran. Bawat makakasalubong nila ay tumitingala sa kanila. Tila nanguhusga ang mga tingin ng mga matang yon, pero hindi na lamang nila yon pinagtuunan. Bakit ayaw ni Mang Santino ang salitang rebelde? Baka kasi mga rebelde nga sila. Inis na tumigil si Ramil at humarap sa kanilang dalawa. Kuy, nag-iisip ba talaga kayo? Huwag niyo ngang pag-usapan yan na nasa labas tayo. Bumuntong hininga na lamang si Ramil at pilit na ikinakalma ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay nakarating na rin sila sa kagubatan. Nang masiguro nilang wala nang makakarinig sa kanilang boses, kinuwento na rin ni Ramil at Matias ang naranasan nila. Tila nabuhay naman ang dugo ni Tambo dahil sa sinabi nila. Sabi ko na kasi sa inyo totoo nasa panaginip ko. Yung sa panaginip mo, maraming aswang. Yung nakita namin, isa lang at baka naligaw pa. Di naniniwala na rin kayo na totoong aswang. Sinong nagsabi na naniniwala ako? Damputin nyo na nga lang yung mga sanga. Pagkatapos nito maglilibot tayo ulit. Magkunwari na lang tayong naliligaw. May aswang nga rito. Maniwala kayo. Dambo naman. Ano bang pinunta natin dito? Hindi naman aswang, di ba? Kaya tigilan mo na yan. Nakakairita kasi naman pre, paano kung maging problema natin yung mga aswang na yan? Nakko, isa ka pa. Ay nako, bahala na nga kayo sa buhay nyo. Pinagpupuputol na lamang ni Ramil ang mga patay at tuyo ng sanga. Pinagsama-sama nila yun ng mabuti at saka tinalian. Matapos nilang maghanap ng mga panggatong, naisipan nilang lumibot muna sa kagubatan. Iniwan nila saglit ang mga nakuhang tuyong kahoy sa gilid ng puno. Malayo na ang kanilang nilalakad noong mga sandaling yon. Hindi na nila alam kung parte pa ba ng baryong yon ang kabahayang natatanaw nila sa kagubatan. Gusto sana nilang lumapit doon para magmasid. Pero laking pagtataka nila nang makita si Mang Santino na naroon. Kasama nito ang mga alipores nito. Hindi ba siya rin yun? Anong ginagawa niya rito? Hindi kaya yung mga kabahayan na yan ang kuta talaga ng mga rebelde? Walang ya. May matalino ka ring nasabi, Dambo. Dahil na naman sa labis na kuryosidad, nagdesisyon silang lumapit doon. Nang ilang metro na lang ang distansya nila, kita nilang may mga kalalakihan doon na mga nakahubad pang itaas.
tingnan mo yung tattoo na yon. Hindi mo ba napapansin? Halos lahat ng nakikita natin kanina, may mga ganyang marka sa braso ah. Parang hugis question mark yun no? Ano kayang ibig sabihin yan? Naku, ang hihina nyo naman. Malamang, simbolo ng sama niyan. Oo nga, samahan nga. Pero rebelde nga ba talaga sila? Ewan ko lang, di tanong natin kung gusto mo. Uy, manahimik ka na nga. Bago pa sila makita ng mga naroon, ay nagmamadali na rin silang umalis. Nakabalik sila sa bahay ni Aling Mayeng, dala-dala ang mga panggatong na inipon nila. Nung mga sandaling yun, habang abala sila sa pagsisibak, pansamantalang lumayo na muna si Ramil sa kanila. Nililibang ni Matias at Dambo si Aling Mayeng. Sinamantala ni Ramil yon para tawagan si Mang Abuelo. Nakatago siya sa isang iskinita na walang dumaraan na tao. Pabulong lang ang pagsasalita niya. Hello, Mang Abuelo. Naririnig niyo ba ako? Hello, Pochi. Anong sabi mo? Hindi kita ganong marinig eh. May ihatid akong balita sa inyo. Makinig kayo mabuti. Manginginig mabuti. Paano ko manginginig? Kukuryentihin mo ba ako? Anong bakod? Hello, nandiyan ka pa ba? Nandito pa ako. Ayan, klaro na ba? Otik, mahuli na ako eh. Ang hina naman kasi ng signal dito. Diyos ko. Ayan, klaro na. Ano bang sinasabi mo? May natuklasan kaming grupo rito sa baryong to. Pinamumunuan siya ng matandang nagngangalang Santino. Hindi pa rin namin natutukoy kung mga lihitimong rebelde ba sila. Wala rin kasi kaming makita sa kanila na armas eh. Pero hindi kami titigil. Hello? Hello? Nandiyan ka pa ba? Hello, Pochi. Hello? Lintik. Bakit ba hindi mo ko marinig? Lintik ka rin. Bakit mo ko nililintik? Kapag yan naririnig nyo. Narinig nyo ba yung sinabi ko kanina? Ha? Sinong kanina? Utik naman oh. Mamaya na nga lang. Pinatay na ni Ramil ang tawag na yon. Sobrang mahina ang signal doon kaya alam niyang walang magiging maayos na usapan sa kanilang dalawa. Bumalik na lamang siya kina Matias. Pagdating niya roon ay saktong katatapos lang magsibak ng dalawa para sa kanilang magiging hapunan. Agad namang lumapit sa kanya si Matias. O pre, anong balita? Nasabi mo na ba? Hindi kami magkaintindihan eh. Lintik na yan. Sobrang hina ng signal sa lugar na to. Eh ano pang asa mo eh, liblib to. Maswerte ka na narinig mo pa nga eh. Mamayang 9:00, pag alis ni Aling Mayeng, lalabas tayo ulit. Pupuntahan natin yung lugar na yon. Kung anong malalaman natin, sasabihin natin bukas kay Mang Abuelo. Babalik muna tayo sandali sa sasakyan. Doon, medyo may signal. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Magkaharap na rin silang pinagsasaluhan ng pagkain niluto ni Aling Mayeng. Pinagtiyagaan na lang nila ang luto ng matanda kahit na walang kalasa-lasa. Sobrang tabang kasi. Hindi kasi gumamit ng asin si Aling Mayeng. Kahit nga bawang man lang ay wala. Ganun pa man, nagpanggap na lamang silang masaya habang ninunguya ang matabang na karne ng manok. Pagkatapos ng halos 15 minutong kainan, nagpaalam na rin sa kanila si Aling Mayeng. Ngumiti pa nga yun sa kanila bago tuluyang lumabas ng bahay. Oh, maganda na. Bilis, pupuntahan natin yung narating natin kanina ng mga kabahayan. What if bumalik na muna tayo sa sasakyan? Kumuha tayo ng gamit para ma-record natin yung mga makikita natin dun. Ang galing mo. Gumagana na pala talaga yung utak mo ha. Ba, nakakaya kayo. Hindi nyo naisip yun? Ay nako, puro ka naman yabang eh. Tadyakan kaya kita. Tara na, sa sasakyan muna tayo. Wala nang katao-tao sa labas, pero ramdam pa nila na marami pa rin sa loob ng mga bahay. Kaya naman
minabuti ni Ramil na dumaan ulit sila sa mga halamanan. Tagumpay silang nakarating ng bukana. Nang masigurong walang matang nakatingin, pasimple silang tumakbo patungo sa kabilang parte ng daan. Pumasok sila sa kagubatan kung saan nila ipinarada ang sasakyan. Pero hindi pa man sila nakakarating doon, nakita na nilang may mga ilaw na sa eksaktong kinalalagyan ng kotse nila. Mabilis silang gumilit para pagmasdan kung sino ang mga yon na may dalang malalaking lampara. Sino naman kaya mga lapastangan at taga-Malayo ang nagtatangkang pasukin ng baryo natin? Nakakasiguro ako na ipinadala na naman ito ni Abuelo. Teka, kilala niyo si Mang Abuelo? Medyo naghihinala na rin ako rito kay Mang Abuelo eh. Tingin nyo, totoong galing siya sa gobyerno? Bakit kung hindi? Bakit kailangan niya pang magtanggap? Huwag nyo na nga munang isipin yan. Wala na tayong sasakyan ngayon. Pati mga gamit natin dyan. Ay naku, basic naman oh. Sino ba kasi nakaisip na dyan iparada yan eh? Natigil ang kanilang pag-uusap nang mapalingon sa kinaroroonan nila si Mang Santino. Nang makita nilang lalapit na yon, ay wala silang sinayang na pagkakataon. Umalis agad sila roon. Malalalim na paghinga ang pinakawalan ng magkakaibigan nang makabalik na sila sa kanilang tinutuluyang bahay. Dismayado si Ramil dahil yun ang unang pagkakataon na pumalya sila. Isang malaking kawalan kasi ang sasakyan na yun. Naroon ang mga gamit na kailangan nila para mas madali nilang makalap ang mga impormasyon. Paano na yan? Uuwi ba muna tayo? Tingin ko, kapag bigla tayo nawala rito, hindi na tayo makakabalik dito ulit eh. Paghihinalaan na nila tayo. Hindi tayo aalis. Magpapanggap pa rin tayo kung anong ipinakilala natin sa kanila. Hindi pwedeng matuon ang atensyon ni Mang Santino sa atin. Dahil kung totoo mga rebelde sila, siguradong hindi nila tayo sasantuhin. Dahil walang napala, ay humiga na lamang ang tatlo sa papag. Pare-pareho silang napapaisip kung ano ang mga susunod nilang hakbang. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpapaantok, narinig nila sa labas ang sabay-sabay na pag-angil ng tila mababangis na hayop. Sumilip si Ramil sa siwang ng pinto. Wala naman siyang nakikita sa labas. Ano ba yun? Mga aswang ba yun? Mga aswang nga. Totoo ang panaginip ko. Huy, manahimik ka nga muna dyan, pwede? Wala rito sa paligid natin ang galing. Mukhang medyo malayo rito. Pero nakakapagtaka kung bakit parang rinig na rinig natin no? Kung sabi kasi nila, kapag daw malakas ang pagkakarinig mo sa aswang, ibig sabihin malayo. Kapag naman mahina na, ibig sabihin nasa malapit lang sila. Nagsalubong ang kilay ni Ramil. Hindi niya kasi alam kung galing na naman ba yun sa panaginip ni Dambo o mula na naman sa palabas na sinasabi nito. Maniwala na kasi kayo sa akin. Totoo kang may mga aswang dito. What if itong buong baryo buong baryo ng aswang? Ano ba? Ang labo niyan. Kung aswang ang mga tao dito, di sana kinain na nila tayo. Baka si Aling Maying pa yung unang lumapa sa atin. Basta, malakas talaga kutob ko na may mga aswang dito. Isang malaking ebidensya yung naririnig natin. Bumuntong hininga na lamang si Ramil. Ayaw na lamang nitong makipagtalo dahil alam niyang mapipikon din siya bandang huli. Nagpatuloy ang angil na naririnig nila sa kung saan-saan. Hindi nila alam kung saan eksaktong nagmumula yon. Pero sa mga puntong yon, aminin man ni Ramil o hindi, malapit na siyang makumbinsi na totoo nga talaga ang mga aswang. Tumagal halos 1 oras ang mga naririnig nilang ganon. Nagtayuan na ang lahat ng balahibo nila. Buti na lang ay tumigil din. Dahil doon, hindi na sila dinalaw pa ng antok. Kahit si Ramil na may duda pa rin, na natiling mulat sa pangambang may dumalong ang aswang. Umilaok na ang manok sa labas. Nararamdaman na rin nila ang sikat ng araw na nagmumula sa mga butas ng dingding.
Sa puntong yun ay saka pa lang sila nakaramdam ng antok. Pero sa halip na makatulog, hindi na nila nagawa nang dumating si Aling Mayeng. Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Hindi ba kayo nakatulog? Paano kami makakatulog ang iingay kagabi? Maingay? Opo, ang dami naming naririnig na angil eh. Di bale, maganda kayo. Kasi pinapatawag ni Mang Santino ang lahat ng nasa baryo. Oh? Bakit naman po? Isang mahalagang anunsyo dahil may natagpo ang sasakyan ng mga tagalabas. Sige na, umayos na kayo at mauuna na ako sa tuyong ilog. Doon ang pagpupulong. Nagmamadaling umalis sa matandang si Mayeng. Samantala, iisa ang naisip na magkakaibigan. Sasamantalahin nila ang pagkakataon na aalis ang karamihan sa mga bahay. Kaya naman isang perpektong orasyon para makapasok sila sa mga kabahayan nang walang makakakita. Hintayin na muna natin sila mawala lahat. Tapos, pumasok tayo sa mga bahay. Malakas ang kutob ko na meron tayong malalaman kung anong klase ng lugar ba talaga to. Tumango ang dalawa niyang kaibigan. Maya-maya pa, tila naging ghost town na ang baryong yun. Wala nang natirang residente. Hindi na nagsayang ng pagkakataon ng tatlo. Pinasok nila ang mga bahay. Pero nawindang sila dahil hindi ang inaasahan nila ang kanilang nakita. Ano to mga to? Hinawakan ni Ramil ang isang malaking garapon na may lamang tubig na kulay itim. Hindi niya alam kung para saan yon. Pero kahina-hinala dahil lahat ng bahay ay merong ganon. Sa kasagsagan ng kanilang pag-iimbestiga, nagulat sila nang biglang may dumating na bata. Paglingon nila ay nakaharang na yon sa pintuan na dadaanan sana nila. Anong ginagawa niyo dito sa bahay namin? Sino kayo? Tao kayo? Taga saan kayo? Hindi ko kayo kilala. Bata, pwede isa-isa lang ang tanong. Anong ginagawa niyo dito sa bahay namin? Nagkakamali lang kami ng pasok. Pare-pareho kasi yung mga kabahayan eh. Sino kayo? Mga pulubi kami na pinayagan lang ni Mang Santino na manirahan dito. Tao kayo? Nakikita mo naman kami, di ba? Naglakad ang bata at tila sinusuri sila sa mga mata. Hindi dapat kayo pumayag sa pagpayag ni Mang Santino na manirahan kayo dito. Darating din ang araw na papakinabangan niya kayo. Malapit na yon, kaya dapat umalis na kayo. Naguguluhan silang tatlo sa sinabi ng bata. Hindi nila alam kung ano ang nais nitong tukuyin. Pero kailangan ko pa rin kayong isumbong kasi ako ang mananagot. Tumakbo ang bata palabas ng bahay. Sandali pang nagkatinginan ng tatlo. Nang mahimasmasan ay agad nilang hinabol ang batang lalaki. Mabuti na lamang ay inabutan nila yon bago pa may makakita sa kanila. Dinakmayo ni Dambo at binitbit na parang manika lang saka dinala sa iskinita. Hindi ko pwede magsalita, mapapamo kami. Akala ko pa naman, tutulungan mo kami. Sisigaw pa sana ang bata pero tinakpan na ni Ramil ng dala niyang tape ang bibig ng batang lalaki. Pre, hindi ba sobra-sobra itong ginagawa natin sa bata? Anong gusto mo? Sumigaw-sigaw yan. Tapos talaga tayo. Hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila sa bata. Hindi rin naman kasi sila yung tipo ng tao na kayang manakit ng paslit. Sumakit na lang ang ulo ni Ramil dahil ilang minuto na lang ay babalik na ang mga tao. Wala silang choice. Dinala na lamang nila ang bata sa bahay ni Aling Mayeng. Iginapos nila yon sa haligi. Uy, bata! Anong pangalan mo? Ikaw kaya ang busalan sa bibig tapos tanungin kita anong pangalan mo makakasagot ka kaya? Ang bihira naman talagang buhay to. Ang dami namang hadlang sa operasyon na to. Ngayon lang ako nahirapan ng ganito Muling binalikan ni Ramil ng tingin ang batang yon. Kumuha siya ng patalim at saka tinanggal ang pagkakalagay ng tape sa bibig ng bata. Luigi ang pangalan ko. Huwag niyo akong sasaktan
Hindi ka naman namin sasaktan eh. Pero gusto kong sasagot ka sa mga tanong ko, ha? Naintindihan mo ba? Tumango-tango lang ang bata at nagpakita ng maamong mukha. Ano bang meron dito sa baryong to? Mga rebelde ba kayong lahat dito? Wala po ba talaga kayong alam? Kaya nga ako nagtatanong, di ba? Sino ba yung mga magulang mo? Bakit wala kang common sense? Naman, bata yan. Easy. Nandito kayo sa baryo ng mga aswang. Unti-unting nagbago ang reaksyon ng mukha ni Ramil. Tila hindi nito nagustuhan ang sinabi ng bata sa kanila. Hinawakan ni Ramil ang magkabilang balikat ng batang si Luigi. Pinagtitripan mo ba ako? Nagtatanong kayo, di ba? Sumasagot lang po ako. Hinila ni Dambo si Ramil palayo sa bata at ito naman ang kumausap kay Luigi. Kitang-kita sa mukha ng binata ang labis na pagiging interesado sa mga aswang. Sinasabi mong nasa baryo kami ng mga aswang? Ibig sabihin, lahat ng nandito aswang? Pati na si Mang Santino? Lahat ng narito ay aswang. Teka. Paano magiging aswang ang lahat dito? Kung ganon, edi dapat kinain na nila kami. Pag-alagala lang kaya kami sa labas kahapon. Pagaya po ng sinabi ko, hindi pa nila kayo gagalawin dahil wala pa kayong silbi sa kanila. Pero sa oras na maging bilog ang buwan, doon na po kayo kabahan. Naniniwala talaga kayo sa batang yan? Paano kung totoo nga yung sinasabi niya? Na alin? Na huwag ka muna magsalita, pre. Marami tayong malalaman dito sa batang to eh. Kahit naiirita na, ay nanahimik na lang muna si Ramil sa gilid. Hinayaan na lang niyang gawin ni Dambo ang parte nito. Sabi mo sa akin, bata, meron bang mga biyag dito na tao? Maraming biyag dito. At kapag ilang araw na lang bago ang kabilugan ng buwan, magiging isa na kayo sa mga biyag. Alam mo ba kung saan namin makikita yung mga biyag? Hindi ko alam eh. Masyado po akong bata para makialam sa ganyang bagay. Ano bang pwede mong sabihin sa amin? Sabihin mo na. Tumingin muna si Luigi kay Ramil at Matias. Huminga ng malalim ang bata. Wala na po akong alam. Yun lang po nalalaman ko. Sige na po, pakawalan niyo na po ako. Hindi. Dito ka lang. Baka mamaya isumbong mo pa kami. Manahimik ka muna dyan. Kapag nandito ako, mas lalo kayo mapapahamak. Ano bang pinagsasabi mo? Apo po ako ni Santino. At itong mark ko sa dibdib, itong marka ng angkan naming mga aswang. Sinilip pa nila ang markang yun at tama nga ang sinasabi ng bata. Nakaramdam sila ng pagkabahala. Dahil kung totoong apo yun ni Mang Santino, siguradong hahanapin na matanda ang batang yun. Kapag nagkataon, malalaman na kinuha nila si Luigi. Dispatcha na yan. Ha? Baliw ka ba? Bata ito. Kaya anong gusto mong gawin natin dyan? Patakasin. Pwede ba? Bumalik nga kayo sa katinuan? Wala sa trabaho natin na maging emosyonal. Wala rin naman sa patakaran natin na mandamay ng bata. Baliw ka ba? Aswang yan eh. Oh, tapos ngayon naniniwala ka na sa aswang. Sandali lang. Wala namang mangyayari kung magtatalo kayo. Ano nga gagawin natin sa batang yan? Wala rin naman kayo masabing suggestion, di ba? Tahimik lang si Dambo at Matias noong mga sandaling yon. Mga ilang sandali pa, narinig na lang nilang nagbalikan na ang mga tao sa kanya-kanyang bahay. Agad na nilagyan ni Ramil ng tape ang bibig ng bata. Huwag kang gagawa ng ingay ha. Pumapatol ako sa bata. Wala akong pakialam kung aswang ka o hindi. Pasimpleng sumilip si Ramil sa labas. Wala pa naman nakakalata na may bata silang bihag sa loob. Maya-maya pa, nagulat na lang sila nang makitang nasa pintuan na si Aling Mayeng. Hindi nila alam kung papaanong nabuksan yun ng matandang babae. Para silang mga natatarantang kriminal. Hindi alam ang gagawin. Kahit takpan nila ang batang si Luigi, ay nakita na yun ni Aling Mayeng. Kawalan niyo ang batang yan. Huwag kayo mag-alala. Hindi niya kayo ipapahamak. Sandali.
Kilala mo ang batang to? Kilala ko ang batang yan at kilala ko rin kayo. Sumilay ang ngiti ng matanda, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi sila makaramdam ng kahit na kaunting takot. Parang normal lang para sa kanila na malaman ni Aling Mayeng ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kilala mo kami? Paano mo kami nakilala? Ibig sabihin, alam mo kung anong sadya namin dito. Sa tuwing may bagong mukha akong makikita sa baryong ito, alam ko na agad na espiya yon. Dahil marami na akong mga nakadaupang palad na katulad ninyo. Ilan sa kanila ay pinatira ko rin dito nang hindi alam ni Mang Santino. Pero sa kasamaang palad, bigla na lang silang naglaho. Pero ang kutob ko, nahuli sila ni Santino. Kung alam mong mga espiya kami, bakit mo kami tinutulungan? Hindi ba aswang ka rin? Oo, aswang ako. Pero hindi naman kami pareho ni Santino ng pananaw. Ayaw kong pumatay at kumain kami ng tao. Kaya nga hanggat maaari, gusto ko nang matapos ang baryo na ito. Dahil habang tumatagal, palala na ng palala. Marami ka bang nalalaman? Kailangan namin ng impormasyon para ipaalam sa kliyente namin. Marami akong alam, pero nadalaan ako. Sa tuwing sasabihin ko ang mga nalalaman ko, hindi na nakakabalik ang mga espiyang tinutulungan ko. Hindi kami kasing tanga nila. Kaya sabihin mo na kung anong nalalaman mo para makaalis na rin kami rito. Mga aswang sa baryong ito at ang mga bihag nila. Sapat ng impormasyon yon para umuwi kayo. Hindi kayo dapat nagtatagal dito. Maswerte kayo kasi hindi kayo ginagalaw ng ibang aswang. Dahil si Santino mismo ang nagmamay-ari sa mga ulo ninyo. Marami pa kaming dapat malaman. Gaya ng, wala bang mga rebelde dito? Walang rebelde dito. Pinapalabas lang nila na mga rebelde sila para mas lalong magpunta ang mga sundalo rito. Nang sa ganon, hindi na sila mahirapan na magkaroon ng makakain. Nilapitan na matanda si Luigi at tinanggal ang tape nito sa bibig. Nakasimangot pa ang bata nang tumingin ito kay Ramil. Si Luigi ay apo ng kapatid ko. Kaya apo ko na rin siya. Hindi niya kayo ilalaglag. Alam niya noon pa na tumutulong ako sa mga espiya. Pasensya ka na. Kanina kasi sabi niya, isusumbong niya kami. Kasi hindi ko naman kayo kilala eh. Malay ko ba kung magpapasabog kayo ng baryo? Luigi, huwag kang magtaas ng boses sa mas nakakatanda sa'yo. Aling Mayeng, alam niyo po ba kung paano kami makakalis dito? Wala na kasi kaming magagamit na sasakyan eh. Alam niyo naman po siguro yung nangyari. Walang dumadaan na sasakyan dito sa amin. Kaya ang kailangan niyong gawin ay maglakad hanggang sa makarating na kayo sa ibang baryo. Kung saan niyo pinarada ang sasakyan ninyo, pumasok kayo sa gubat na yon at saka diretsuhin niyo. Kapag may natanaw kayong mahabang tulay na yari sa kawayan, dumaan kayo roon dahil papunta na sa kabilang kalye yon. Mag-iingat kayo sa gubat. Ang mga aswang ay mas matatalas ang pandinig sa kagubatan. Yung mga tinulungan ko, doon sila huling dumaan. Pero hindi na sila nakalabas. Wala po bang ibang pwedeng daanan? Umiling-iling ang matandang babae. Biglang kinuha ni Aling Mayeng ang kamay ni Ramil nang makita ang pulseras. Maswerte kayo dahil meron kayo nito. Ano po ba itong pulseras na ito? Sa oras na may magtangka sa buhay ninyo, hindi sila makakalapit. Kaya nasisiguro kong mas madali kayong makakaalis. Ang mga ganyang pulseras ay ginagawa lang ng mga marurunong na albularyo. Napatigil ang kanilang pag-uusap nang maramdaman na may paparating. Dali-dali silang nag-upuan sa tapat ng lamesa kasama si Luigi. Nagkunwari silang kakain na ng umagahan.
Sumakto pa na may mga tira-tira pang pagkain sa kaldero. Magandang umaga sa iyo, Mayeng. Gusto ko sanang makausap ang 30 binayal. Tungkol po saan, Mang Santino? Hindi mo na kailangang malaman. Kayong tatlo, sumama kayo. Kabado ang 3 binata ng mga sandaling yon. Nagiging tamang hinala na sila dahil sa mga nangyayari. Pakiramdam nila ay may kung anong gagawin sa kanila ang mga aswang na yon. Kung sino-sinong santo na lamang ang tinawag ni Matyas at Dambo, habang si Ramil naman ay tahimik lang. Pero pinagpapawisan na rin ng malamig. Dinala sila ni Mang Santino sa mismong pinagparadahan ng kanilang sasakyan. Mas lalong kumabog ang dibdib nilang 3 ng mga sandaling yon. Akala nila natuklasan na ni Mang Santino ang pagkakakilanlan nila. Hindi yan sa amin. Parang awa niyo na. Huwag niyo po kami sasaktan. Nagsalubong ang kilay ni Mang Santino. Tila naiirita ito sa inasal ni Dambo. May sinabi ba akong sa inyo yan? Tinan mga itsura niyo. Paano magiging sa inyo ito? Pasensya na po, Mang Santino. Ito kasing kaibigan namin, wala pang kain eh. Dinala ko kayo rito dahil sabi niyo, lagi kayong nasa bayan. Ibig sabihin, alam niyo rin kung anong klase ng tao ang sasakay sa sasakyang ito. Lumapit ang bahagya si Ramil sa sasakyan. Kunwari pa itong sinusuri yun. Mang Santino, may nakita kong parang ganitong sasakyan sa bayan. Parang sasakyan ito ng mga investigador. Investigador? Opo. Noong nakaraan kasi, bago kami mapadpad dito, may nakita akong 3 lalaki na kung kumilos parang mga nakakatakot. Para bang hindi mo sila mabibiro. At saka, tingnan niyo po yung plate number oh. Kapag po 4 ang numero, government car po ang tawag dyan. Government? Dahil alam ng 3 na hindi naman nakakarating ang mga taga roon sa bayan, sinamantala na nila ang pagkakataon para mas lalong buangin ang mga yon. Tama po si Ramil. Maaangas po yan sa daan. Kapag dumadaan sila lahat tatabi. Ang nakakapagtaka lang, bakit nandito ang sasakyan na yan? Kita nila sa mukha ni Santino ang labis na pagkalito. Tila may pagkabahala rin sa mukha nito. Sige, makakabalik na kayo sa bahay ninyo. Yumuko pa sila Ramil at saka nagpasalamat. Diretso lang ang lakad nila at hindi na sila lumingon pa. Pakiramdam kasi nila ay nakatingin pa rin sa kanila sila Mang Santino. Nakahinga sila ng maluwag na makabalik na sila sa bahay ni Aling Mayeng. Pinayuhan sila ng matanda na wag na munang lalabas ng bahay. Dahil base rito, patuloy pa rin inaalam kung kanino ang sasakyan na natagpuan. Ganon din ang mga kakaibang gamit na nakita roon. Maghapon silang nagmukmuk sa bahay. Dakong 5:00 na nang maganda na rin sila sa pagtakas. Dito lang muna kayo. Maglalakad-lakad lang kami ni Luigi para tingnan kung may aswang ba sa dadaanan ninyo. Huwag na huwag kayong aalis kahit na anong mangyari. Naiintindihan niyo ba? Mag-iingat po kami, Aling Mayeng. Pag-alis ng maglola ay agad na sinabi ni Ramil ang ilang oras na niyang hindi masabi-sabi. Umiiling-iling pa itong nagsalita habang nakatanaw sa labas. Dapat ba talaga nating pagkatiwalaan si Aling Mayeng? Halos lahat ng tinutulungan niya napapahamak Sa kanya na mismo nang galing yun Ako man din nagdududa. Pero Ramil, wala tayong choice. Kung hindi ang maglolang yun, wala nang ibang tutulong sa atin. Huwag ka mag-alala pre. Oobserbahan ko sila. Bumugan na lamang ng hangin ang binatang si Ramil. Halos 1 araw silang naghintay sa pagbabalik ng maglola. Maya-maya lang ay natanaw na rin nila ang 2 nagmamadaling makalapit sa kanila. Kailangan nyo nang umalis kayo din. Bakit po? May masama po bang nangyari? Meron silang nakitang larawan sa sasakyan ninyo. Larawan? Kanino? Sa kanya po. Picture mo, Dambo? Hindi ko alam kung paano yun napunta dyan. Baka nalaglag sa wallet ko nung lasing ako.
Visit ka talaga oh. Kahit na kailan talaga, hindi ka nag-iingat eh. Wala na tayong oras. Hindi tayo pwedeng dumaan doon. Tumbukin na lang natin itong likuran ng bahay. Hindi ko alam kung saan yan papunta. Ang mahalaga, nakalayo kayo rito. Sa oras na tumunog na ang kampana, hudyat ngayon na huhulihin na nila kayo. Huwag niyo na po kaming ihatid. Madadamay pa kayo eh. Hindi. Ihahatid namin kayo hanggang sa tuluyan na kayong makalayo. Biglang nagbagong anyo na maglola. Muntikan pang mapasigaw si Dambo sa pagkagulat dahil doon. Ang pangit naman nila. Dumaan sila sa may bintana. Saktong-sakto paglabas nila, tumunog na ang kampana ng buong baryo. Kasunod ng mga kampanang yon ay ang mga pag-angil ng mga aswang. Tila nagsasagutan ng mga yon sa mga ingay na inilalabas nila. Bakit ba sila gumagaya? Ibig sabihin yan, sabik na silang makakain. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman kami ganyan. Di hamak na mas mabilis ang takbo ng maglola kaya paminsan-minsan ay naiiwan sila nito. Kaya ang ginagawa ni Aling Mayeng, pinauna na muna nila ang 3 binata. Sila namang maglola ay tila nagiging lookout. Mauna na kayo, susunod kami. Kahit hindi nila alam ang kanilang patutunguhan, dire-diretso pa rin sila sa kanilang pagtakbo. Ang tanging nasa isipan lang nila ay makalayo sa lugar na yon. Pero sa mga nakalipas na mga sandali, tila naging mahirap para sa kanila ang pagtakas. Naramdaman na kasi nila na may mga sumusunod na rin. Ang maglola naman ay hindi nila alam kung nasaan. Malakas ang kutob ni Matyas na nahuli na ang mga yon. Habang si Ramil naman ay nagdududa na baka sinetap sila na matanda. Mukha kasing nang mawala ang dalawa, saka naman lumitaw ang mga humahabol sa kanila. Ang bagal mo talaga tumakbo. Lintik ka oh. Ikaw kaya maging malusog. Palibasa, once a week ka lang kumain eh. Sabay-sabay silang tumalon. Pero sa kasamaang palad, sumabit si Matyas sa nakatumbang sanga. Pambira oh, ang tagal. Pinagtulungan nilang dalawa na maibangon ng binatang si Matyas. Pagtingin nila sa binti ng binata ay dumudugo na yon. Mauna na kayo. Magiging pabigat lang ako eh. Feeling bayani ka na naman ha. Kakapanood mo yun sa pelikula eh. Walang may iwan ha. Inakay ni Ramil si Matyas, habang si Dambo naman ay kumuha ng baboy na magsisilbing armas nila. Habang tumatagal, palakas yata ng palakas ang mga kaluskos na naririnig nila. Isang indikasyon lamang yon na sobrang lapit ng mga aswang. Napatigil sila sa pagtakbo nang makitang nasa paanan na sila ng bundok. Dead end na yon. Hindi naman sila makakabalik dahil maraming aswang ang nakasunod sa kanila. Sinasabi ko na nga abe, hindi dapat tayo nagtiwala sa maglola na yan eh. Tingnan nyo, yung ginawa sa atin, dead end na to. Tatagos ba tayo dyan? Buwisit talaga oh. Ilang sandali na lang ay nakarating na rin ang mga aswang. Pinalibutan na sila ng mga yon. At nang masakla pa, hindi naman tatalab ang hawak-hawak nilang pamalo. Kung hindi lamang natuklasan ng mga aswang ang kanilang sasakyan, walang hirap-hirap na pinagbabati nila yon. Kung nakinig lang sana kayo, edi sana wala tayo dito. Huwag kang mag-alala. Kapag nanaginip ka ulit, makikinig na kami. Kung mananalangin ka pa ha. Dambo, kahit sila nakatingin sa'yo, ikaw yata yung uunahin eh. Lo, walang yayan. Uy, mga aswang! Eto na lang isa yung kainin nyo oh. Malaman to. Kami mga adik kami, lulong sa pinagbabawal na gamot, gasgas na organs namin. Mismo! Ang galing nyo naman maglaglag. Tama na yan. Makisakay ka na lang. Unti-unti nang lumapit sa kanila ang aswang. Hindi nakikipagkilala sa kanila. Nang ilang dipa na lamang ang pagitan nila sa mga nilalang, bigla na lang may dumating na matandang lalaki. May hawak yung espada
na siyang pinangtaga nito sa mga aswang. Sa galing na matanda, dumistansya ang mga aswang. Pero hindi pa nakontento ang estranghero. Muli itong lumusob. Walang kahirap-hirap na mapatumba agad yon. Nangisay-ngisay pa sa lupa ang ibang aswang habang sumisirit ang dugo. May mangilang-ilang pang aswang na natira pero minabuti ng mga yon na umalis na lang. Habang tatlo ay napapahinga pa rin sa kanilang nasasaksihan. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa amin. Pero sino ka ba? Bakit mo kami tinutulungan? Pre, mukhang berdugo ata yan eh. Hindi, mukha siyang albularyo. Dahan-dahang humarap sa kanila ang matanda. Madilim ang kinalalagyan nila noon, kaya hindi pa rin nila yon nakilala. Pero nang magsalita na ito, ay saka na nila natunugan kung sino yon. Pochi, kutsinta, fried chicken. Pasensya na kung ngayon lang ako ha. Napamura sa isipan si Ramil nang mapagtanto na ang matandang yun pala ang matandang kliyente nila, si Mang Abuelo. Kailangan na nating umalis. Mamaya ko ipapaliwanag ang lahat sa inyo. Sumunod kayo sa akin. Naghihintay na ang mga kasamaan ko sa bukana. Dali! Hindi na nakapagsalita pa ang tatlong binatang espiya. Para silang nabuang sa revelasyon na nalaman nila. Bago pa man sila makita nila Mang Santino ay umalis na rin sila. Mabilis silang nakalayo dahil na rin sa pagiging sanay ni Mang Abuelo sa mga kagubatan. Sa bukana ng gubat na kanilang nilabasan, may dalawang L300 na luma na ang naghihintay sa kanila. Agad silang sumakay doon. Pagpasok nila ay nakasama nila sa loob ang mga kalalakihang nagpuputukan ng muscle. May mga hawak na itak na parang si Lapu-Lapu ang mga datingan. Hindi makapagsalita sila Ramil noon dahil sa mga tingin ng mga kasama nila. Hindi na muna sila nagtanong ng kung ano-ano sa matanda. Makalipas lang ang halos kalahating oras ay nakarating na rin sila sa isa pang maliit na komunidad. Marami-rami din ng kabahayan doon pero hindi gaya ng pinanggalingan nila. Magpaliwanag ka nga sa amin. Anong kalokohan to? Bakit ka nagkaganyan? Paano kami nailigtas? Hindi ka pa talaga parte ng gobyerno? Sunod-sunod ang tanong ng binatang si Ramil. Mahalata sa tinig nito ang labis na inis. Salbong din ang kilay nito. Hindi na rin maiwasan ni Ramil na magtaas ng boses. Lalapitan pa nga sana siya ng isang lalaking puro tattoo ang katawan pero inawat lang ito ni Mang Abuelo. Mas magaling ka naman pala kaysa sa amin eh. Bakit kailangan pang kami ang pumunta sa baryo ng mga aswang? Ginagawa mo ba kaming joke? Hindi mo ba kami kilala? Espiya lang kami pero wala kaming alam kung paano kami magligpit ng kalat. Sandali lang. Kumalma muna kayo. Hayaan niyong ipaliwanag ko ang mga nangyari at ang dahilan kung bakit. Eto, uminom muna kayo ng tubig. At mga kasama, pakilagyan muna ng gamot itong paa ni Kutsinta. Matapos malapatan at malinisan ang sugat ni Matias, nagsimula na rin magkwento ang matanda. Ang totoo niyan, hindi talaga ako parte ng gobyerno. Nagpanggap lang ako para mas madali niyong mapansin ang application ko. Alam ko kasi na napakaraming nakapilang kliyente kagaya ko. Isa akong pinuno ng mga albularyo at manunugis. Kalaban namin ng mga aswang noon pang kapanahunan ng mga ninuno namin. At dahil sa walang kamatayang alitan, hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin ang gulo sa pagitan namin. Biniyag nila ang anak kong babae, si Lara. Ang pagkakaalam namin dinala si Lara sa malayong lugar. Pero ang hinala ko, nasa baryo lang din siya. Ang kaso nga lang, hindi ako sigurado. Hindi ako makalapit sa baryo nila Kahit sinong miyembro ng samahan namin hindi magawang makapasok sa kanila. May kung anong orasyon silang ginawa sa buong baryo nila. Na kapag lumalapit o pumapasok kami, nahihilo kami at nawawalan ng malay. Kaya yun ang dahilan kung bakit kinailangan ko ang mga espiya na magagaling na kagaya ninyo. Gusto ko kasing makumpirma kung talagang doon dinala ang anak ko o sa ibang lugar.
para alam ko kung anong gagawin ko. At gusto ko ring malaman kung buhay pa siya o hindi. Hindi ko na kasi nararamdaman ang presensya niya kahit na ilang beses akong magmanman sa paligid ng baryo. Okay. So, yun lang talaga ang kailangan naming malaman. Kung nandun pa ba ang anak nyo o kung buhay pa. Tumango ang matanda. Bakit hindi mo kagad sinabi sa amin kung anong dadatnan namin at kung ano ang makakalaban namin? May nalalaman ka pang mga rebelde. Dahil alam ko naman na hindi kayo maniniwala. Lalong-lalo ka na. Kung sasabihin kong aswang ang kumuha sa anak ko, hindi ka rin naman tutuloy. Tutuloy ako basta may gold bar. Pambihira naman oh. Muntik-muntikan na kaming mamatay eh. Kung mga normal na tao lang yon, kayang-kaya namin eh. Pero mga halimaw ang mga yun eh. Dapat may dagdag na gold bar. Nagbuwis kaya kami ng buhay. Huwag kayo mag-alala. Ibibigay ko rin ang para sa inyo sa oras na matapos natin ito. Bakit hindi pa ngayon? Para hindi niyo ako iwanan. Kailangan ko kayo eh. Wow ah, mautak ka rin pala eh no? Anong gagawin natin yan? Ngayong alam na namin ang lahat. Total dinamay na rin tayo nitong tao na ito. Itutuloy na natin ang operasyon. Tapos na yung mission natin eh. Nasabi na natin sa kanya na merong mga bihag. Pero hindi pa natin alam kung nandun ang anak niya. Sabihin mo nga Ramil, gusto mo bang tulungan si Mang Abuelo o talagang gusto mo lang yung ginto? Malamang yung ginto. Trabaho to eh. Maraming salamat naman at hindi niyo ako iiwanan. Sobrang kailangan ko ang kausayan niyo sa maraming bagay. Sige, meron na ako naisip na paraan para malaman natin kung isa ang anak mo sa mga nabihag. Hindi na sila nagsayang ng oras. Kinaumagahan din ay bumalik sila Ramil sa kanilang bahay. Isinama na nila ang matanda. Kinuha ni Ramil ang matagal na niyang tinatagong drone. Sinuri niya pa ito sandali kung walang magiging problema kapag papaliparin. Oo nga't may camera yan. Pero paano kung nasa loob ng kulungan ng anak ko? Paano natin makikita? Magkakabit ako ng hearing device sa drone at ihulog natin sa lugar. Malawak ang nasasakop ng hearing device kaya lahat ng boses madedetect at maririnig. Ha? Totoo? Ganito kami magtrabaho mga abuelo. Kaya wala kang dapat ipangamba. Sulit na sulit ang mga gold bar mo sa amin. Pero kailangan natin maghintay ng kinagabihan para hindi nila mapansin ang drone sa itaas. Baka kasi batuhin nila o kaya tirahin nila ng kung ano eh. Ay sige, pupwesto tayo sa di kalayuan sa baryo. Doon natin paganahin ng drone mo na yan. Yung sinasabi mo nga palang orasyon, paano natin matatanggal yon? Hindi ko nga rin alam eh. Kaya nga kailangan ko kayo. Dahil kayong tatlo ang magliligtas sa anak ko. Ha? Bakit kami? Parati pa ba ng kasunduan natin yon? Nakikiusap ako sa inyo. Wala akong ibang malalapitan para tulungan akong mabawi ang anak ko. Kayo lang. Papayag kami kung dadagdagan nyo yung bayad nyo sa amin. Hindi birong pinapagawa nyo ha. Kapag kami namatay, wala naman kayong pakialam eh. Sige, walang problema. 8 ginto. Yan ang gusto ko. Madaling kausap. Lumarga na rin sila matapos ang kasunduan. Hinihanda na nila Ramil ang mga bago nilang gamit. Nakahanap na rin sila ng mas maayos na pwesto na hindi naman rin kalayuan sa baryo ng mga aswang. Nang masigurong walang panganib sa vicinity ng kinalalagyan nila, sinetap na rin ni Ramil ang kanilang drone. Binuksan naman ni Matias ang laptop na magiging camera screen ng drone na papaliparin nila. Mga abuelo, ang mabuti pa siguro, ipakalat mo yung mga tao mo para meron tayong lookout kahit na papano. Inanguan ni Mang Abuelo ang mga kasama niya. Agad din naman yung nagkalat sa iba't ibang direksyon. Sila naman ay sinimulan na rin ang pagpapagana sa drone. Ito ang hearing device na sinasabi ko.
Maririnig natin ang mga salita ng tao na magmumula sa lugar na pagbabagsakan ito. Ikinabit na ni Ramil ang isang device na kasing laki lang ng pisong barya. Maya-maya lang din ay pinalipad na nila ang drone. Tutok ang kanilang mga mata sa laptop habang pinagmamasdan ng view sa ibaba. Hindi nagtagal, nakita na rin nila ang lugar kung saan hinihinala nilang naroon ng mga bihag. Tumapat ang drone sa mismong tapat ng mga kabahayan at saka inilaglag ang hearing device. Tahimik lang ang gabi noon. Sa mga unang minuto ay wala silang naririnig mula sa hearing device. Inakala nga ni Ramil na baka sira ang hearing device na binili niya pa sa Maynila. Ano? Wala pa rin ba? Makakalating oras na tayo dito ah. Maghintay pa tayo. Kapag wala pa rin ng isang oras, ibig sabihin palyado tong hearing device na nakuha ko. Tahimik lang silang tatlo habang nag-aabang. Maya-maya lang, nakakarinig na sila ng mga kababaihan na nag-iiyakan. Mga abuelo, busesan mo nga kung nandyan sa mga naririnig natin yung anak mo. Dinikit pa ni Ramil ang laptop sa tenga na matanda. Nanlaki ang mga mata nito nang makilala ang boses doon. Lara, nako! Uy, hindi mo naman makakausap ang anak mo dyan sa laptop. Ano ka ba? Nandun nga yung anak ko. Kailangan natin siyang mailigtas. Sige, kami nang bahala sa kanila. Total hindi ka rin naman makakapasok doon Tumayo na ang tatlong lalaki. Kahit na may sugat pa si Matias, ay hindi ito magpapahuli. Ayaw kasi nitong hindi mahatian ng dagdag na bayad sa kanila. Pumunta sila sa compartment ng bagong sasakyan na dala ng magkakaibigan. Pagbukas nila ron, ay bumungad sa kanila ang matataas na kalibre ng baril. Sinuot na rin nila ang kanilang battle gear. Kumpleto rikado ang mga gamit nila na parabang isa talagang ganap na sundalo. Mag-iingat kayo ha. Sa wakas, nakapagsuot na rin ako ulit ng ganito. Abangan mo kami kung saan mo kami niligtas. Doon kami ulit dadaan. Buo ang loob ng tatlong umalis sila sa kanilang pwesto. Marahan silang naglalakad habang tinatahak ang daan. Nakatutok at nakaamba ang kanilang mahabang baril. Gamit ang flashlight na nakakabit sa kanilang helmet, maliwanag nilang nakikita ang daan. Malayo pa sila sa kanilang pupuntahan nang mapatigil sila. Pagtingin nila sa lapag, meron silang nakitang mga bungo at kalansay ng tao. Sa palagay ni Ramil ay doon itinatapo ng mga aswang ang mga pinagkainan nila. Grabe, kawawa naman ng mga taong to. Kaya nga kailangan natin magmadali. Baka mamaya maging ganyan din yung anak nun ni Mang Abuelo. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa tuluyan na nga nilang makita ang isang komunidad. Naroon ang mga bahay kung saan nasipat nila si Mang Santino na naroon. Buksan niyo mga radyo niyo. I-radyo na lang natin ang isa't isa. Maghihiwalay tayo para mas madali nating mahanap kung saan sila nakakulong. Tumango lang si Matias at Tambo. Sabay-sabay na rin silang naglagay ng silencer sa kanilang mga baril. Huminga ng malalim si Ramil nang mag-isa na lamang itong naglakad. Matapang siyang naglakad sa gitna mismo ng daan. Maswerteng wala naman siyang nakasalubong na aswang. Gumilid muna si Ramil nang marinig na nagradyo si Matias. Mga pre, tingin ko nahanap ko na kung saan sila nakakulong. Pumunta kayo dito. Kaliwang banda, gitnang bahay. May bandila sa taas. Dali! Lalabas na sana si Ramil para puntahan ang sinasabi ni Matias. Pero napabalik siya agad nang makitang may mga dumating. Mabilis din siyang nagradyo sa dalawa niyang kasama. Magtago na muna kayo. Dumating na sila. Maigpit ang hawak ni Ramil sa baril. Anumang oras ay maaari siyang makita roon ng mga aswang, kaya hindi siya naging kampante. Nung una, inakala niyang nakalagpas na ang mga yon. Paglabas niya, may dalawa palang aswang ang naiwan sa paglalakad. Sandali pang nagkatinginan sila ng dalawang aswang.
Mga pre, nakita ko. Hindi na nagdalawang isip pa si Ramil. Pinaputukan niya ang dalawang aswang. Hindi naman yun narinig ng iba pang aswang dahil sa silencer na ikinabit niya sa baril. Pero ang problema niya lang ay kung saan niya yun itatago. Bahala na nga. Iniwan niya ang bangkay ng dalawang aswang at tinakbo na niya ang direksyon patungo kay Matyas. Pagkarating niya roon, naabutan niya si Matyas na nakatago sa likuran ng puno. Oh, nasan si Dambo? Iwan ko nga ron eh. Kanina pa walang paramdam. Pero tingnan mo, mukhang kukunin na nila yung mga pihak. Kailangan na nating kumilos. Tara na! Bigla silang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Agad din namang napatingin sa kanila ang mga aswang. Bago pa makagawa ng pag-atake ang mga aswang, ay pinagbababaril na nila sa ulo ito. Bumulagta agad ang mga aswang. Kaya naman hindi na sila nagsayang ng pagkakataon para makalapit doon. Hinanap nila ang susi ng bahay. Pagkakuha nila ay nabuksan na rin nila ang pinto. Mabilis na bumungad sa kanila ang 4 na babae. Lahat yun ay magaganda. Kaya hindi tuloy malaman nila Ramil kung sino roon ang anak ni Mang Abuelo. Tinanggal nila ang mga tapal sa bibig ng mga babae. Okay, maingay. Sino sa inyo yung anak ni Mang Abuelo? Kung anak niya, nandito pa kayo para iligtas ako? Oo. O sige na Matyas, kalagal mo na yan para matapos na ito. Paano yung tatlong babae? Iiwan lang ba natin sila? Kaya hindi naman kasama sa trabaho natin yan eh. Magiging pabigat lang mga yan. Isama niyo na sila, pakiusap. Miss, huwag kang makulit. Hindi ka mahihirapan dito eh. Hindi ako sasama sa inyo kung hindi sila sasama. Pre, isama na natin. Hindi ka ba nakukonsensya? Ang gaganda niya no, tapos mamamatay lang. May mga pamilya ring naghihintay sa kanila. Kaya sana maikonsideran nyo. Oo na, sige na. Manahimik ka lang. Isa-isang kinalaga ni Matyas sa mga tali ng babae. Paglabas nila ng bahay ay naalala naman nila si Dambo. Hindi pa rin kasi yon nagpaparamdam sa kanila. Hindi rin nasagot sa radyo. Ang epal naman itong si Dambo. May mga pabigat na nga eh. Paimportante pa siya. Umalis na tayo. Baka maabutan pa nila tayo rito. Hoy, mga babae. Huwag na huwag kayong hiwalay kung ayaw nyo magkandamatay ha. Naintindihan nyo ba? Ayaw ko rin ng tumitili. Nabubwisit ako. Tumango lang sa kanila ang mga babae at saka sinimulan na rin nila ang paglalakad. Kahit hindi pa nila kasama si Dambo ay wala silang choice kundi ang lisanin ng lugar na yon. Tagumpay naman silang nakabalik at tuluyan ang nagkita ang mag-ama. Tuwang-tuwa si Mang Abuelo habang yakap-yakap ang anak. Habang si Ramil at Matyas, hindi pa rin mapalagay ng mga sandaling yon hanggat wala si Dambo. Kaya naman hindi rin sila nakatiis. Nagpaalam sila kay Mang Abuelo at kahit na alam nilang delikado na, bumalik pa rin silang dalawa. Bisit kasi itong si Dambo eh. Kahit na kailan hindi talaga niya kayang mag-isi. Sasapin ko talaga to kapag buhay ko to eh. Ilang beses na rin nilang sinubukan na radyohan ng binatang si Dambo pero hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin ito sumasagot. Binalikan nila ang lugar kung saan nila kinuha ang mga kababaihan. Nakita nilang marami na mga aswang ang naroon. Nakita na rin nila si Mang Santino na galit na galit. Pinagsasasapak nito ang mga aswang na kasama. Bakit ka pinataka sa mga babaeng yan? Malapit na ang pilugan ng buwan. Mga inutil talaga ang mga aswang na ito. Nagsialisan din ang mga yon at kumalat sa buong baryo. Sa puntong yon, nakaramdam na rin ng kaba ang dalawa. Batid ni Ramil na mahihirapan silang makabalik. Pero hindi na rin naman nila maaaring iwan na lang basta ang kanilang kasamahan. Bukod sa pagiging kasamaan sa trabaho, tila kapatid na rin ang turing nila kay Dambo. Libutin pa natin ang area na to. Hindi pa yung nakakalayo si Dambo. Nila ang buong lugar. Kalaunan, nakita nila si Dambo na nakadapa sa damuhan. Wala itong malay.
Sinuri nila ang katawan ng binata pero wala naman itong kahit na anong sugat. Umay naman. Ano ba nangyari sa tukmol na to? Dambo! Huy! Gising! Pinagsasasampal na ni Ramil ang mukha ni Dambo pero kahit lakasan niya pa yon ay hindi pa rin yun nagigising. Inalog-alog na rin nila ang balikat at ulo nito. Teka, di kaya high blood na naman tong tukmol na ito? Ha? High blood? Sigurado ka ba? Oo! Dati nung wala ka, madalas tong himatayin eh. Ramil, buhatin natin siya. Kailangan natin siyang maalis dito. Eh walang ospital dito eh. Anong gagawin natin dyan? Albularyo si mga abuelo, di ba? Baka matulungan niya tayo. Kahit na may kabigatan si Dambo, dahil isang malaking tao ito, pinagtulungan nilang buhatin ang binata. Maswerte namang walang nakakitang aswang sa kanila. Nagawa nilang makabalik sa pinagpaparadahan nila ng sasakyan. Naroon pa rin sila mga abuelo at talagang hinintay sila. Ano nangyari sa kasama ninyo? Ewan ko dito. Tinatake yata ng high blood. Tara na, umalis na tayo rito. Galit na si Mang Santino. Sumakay na rin sila sa kani-kanilang sasakyan. Nakaalis agad sila roon bago makatunog ang mga aswang na naroon sila. Muli silang nagtungo sa lugar nila mga abuelo. Dito ay inasikaso na muna nila si Dambo. Sinubukang gamutin ito ni mga abuelo pero base sa matanda, wala naman itong nararamdaman na may sakit si Dambo. May kakayahan kasi si mga abuelo na makadetect ng mga sakit ng tao. Hindi ko alam pero malusog naman ang katawan ng kaibigan nyo. Ano ba talaga nangyari dito? Naabutan na lang namin na walang malay eh. Wala naman siyang sugat o kahit na anong galos. High blood lang ang nakikita kong dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Wala nga raw Ha? Napatigil sila nang biglang bumangon si Dambo. Dahan-dahang dumilat ang mata nito at saka tumingin sa kanila isa-isa. Dambo, okay ka lang ba? Huy! Ano bang ginagawa mo? Ano bang masakit sa'yo? Ay, sakit ng ulo ko. Ano ba nangyari? Biglang binatukan ni Ramil ang binata. Napayuko pa ito sa lakas ng pagkakabatok niya. Aray ko naman! Masakit na nga ulo ko nang babato ka pa! Buti nga yan lang ang ginawa ko sa'yo eh. Masyado mo kaming pinag-alala. Ano ba nangyari ha? Ha? Nag-alala kayo? Malamang, baliw ka ba? Ngumiti si Dambo, pero kalaunan ay sumeryoso din ito nang maalala ang huling senaryo bago siya nawala ng malay. Nakita ko yung batang si Luigi. Hinahabol siya ng mga aswang. Sinubukan ko siyang sundan pero may mga naamoy akong nakakahilo eh. May mga bulaklak na kulay itim. Nagawa ko pang makapaglakad ng ilang metro pero bumagsak na rin ako eh. Ramil, Matias, tingin ko nasa panganib ang buhay ng maglola. Wala akong pakialam sa kanila no. Matapos nila tayong iwan sa kalagitnaan ng pagtakas natin. Paano kung hindi naman talaga nila tayo iniwan? Paano kung sa kagustuhang matulungan nila tayo, nahuli pala sila ng mga kapwa nila aswang? Bakit ka ba ganyan magsalita? Gusto mo bang tulungan yung mga yon? Gusto ko silang makaligtas din. Nararamdaman ko na hindi talaga sila masasamang aswang eh. Baliw ka ba talaga? Hindi mo alam kung anong hirap yung dinanas namin ni Matias? Madala ka lang dito? Tapos ilalagay mo na naman uli yung buhay mo sa alanganin para lang sa mga aswang na di naman natin responsibilidad? Magkakaiba tayo, Ramil. Kung ikaw, matigas ang puso mo, ako hindi. Ang laki mong tao, ang lambot-lambot ng puso mo. Anong klaseng tao ka? May simpatya ako sa iba. Ikaw wala. Ang mahalaga lang sa'yo, pera. Ano sinabi mo? Matapos ka naming dalin dito, ganyan na sasabihin mo sa akin? Thank you ah. Hoy, tama na nga kayong dalawa. Tumigil ang dalawa sa pagtatalo nang pumagitna na sa kanila si Matias. Ramil, hayaan mo siya sa gusto niyang gawin. Basta Dambo desisyon mo na yan
Kapag namatay ka sa kagagawan mo, wala kami kasalanan dyan. Bumuntong hininga si Dambo. Napapailing na lamang itong muling humiga. Pasensya na. Di ko lang talaga kayang may namamatay na bata at matanda. Kahit aswang pa sila. Alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, di ba? Nawalan ako ng kapatid at lola nung maliit pa ako. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit ako ganito. Hindi niyo naiintindihan yung nararamdaman ko eh. Tila may isang anghel na dumaan nang maghari ang sandaling katahimikan. Sa puntong yon ay tila nakonsensya na si Ramil sa kanyang pinagsasasabi. Pakiramdam ni Ramil ay naging insensitive siya noong mga sandaling yon. Nakalimutan niyang may masamang alaala pala si Dambo kaya yun nagkakaganon. O sige na, magpahinga na muna tayo. Bukas, subukan natin makabalik. Ha? Sigurado ka bang sasamahan niyo ako? Kung ayaw mo, di maiwan ka rito. Maraming salamat ha. Sabi ko na nga ba, lalambot din ang puso niyo eh. Sus, Ginagawa ko lang to para sa'yo, no? Para gumanyang pakiramdam mo. Kahit nagago ko, may galang pa rin ako sa mga pinagdaanan ng iba. Kaya, pasensya ka na ha. hindi makatingin si Ramil sa kanila. Tila hirap na hirap itong ibaba ang kanyang pride. Pero masaya si Dambo dahil kahit na papaano ay nagawa ni Ramil. Yan! Yan ang gusto ko, nagmamahalan. Napalingon sila sa pintuan nang biglang pumasok doon ang 4 na babae. Isa roon ay ang anak ni Mang Abuelo na si Lara. Mas nakikita na nila ng malinaw ang mukha ng mga yon dahil maliwanag sa silid na yon. Ay, siya nga pala. Ito ang anak kong si Lara. Lubos akong nagpapasalamat sa ginawa niyong pagliligtas sa kanya. At dahil dyan, huwag mo munang ibigay sa amin ang ginto. Itago mo muna. Hanggat may business pa kami sa baryo na yon, palagay ko hindi pa rin tapos ang trabaho namin. Sigurado ba kayo? Pero pwede, ibigay mo na rin. Matyas! Sabi ko nga Dumako ang tingin ni Ramil sa babaeng si Lara. Sa hindi inaasahan, nagtama ang mga mata nila. Tila may bumarang bato sa lalamunan ng lalaki. Hindi siya makapagsalita nang mapagtanto ang labis na kagandahan ng dalaga. Sa puntong yon, unang beses pa lang siyang nagkaroon ng interes sa kagandahan. Habang nagkakatitigan silang dalawa, nalito naman sila Mang Abuelo kung ano ang meron. Tinapik ni Matyas si Ramil para matauhan ito. Ang tawag dyan, love at first sight. Bakit, Ramil? Type mo ba ang anak ko? Type? Ano yun? Wala akong time sa ganyan, no? Mas nakafocus ako ngayon sa mga aswang. Sus, hindi ka nga naniniwala sa aswang di kung wala kang time sa love life, baka biglang makaoras ka na ngayon. Pasensya na, pero gusto ko lang naman magpasalamat ng personal sa pagliligtas niyo sa amin. Wala akong gusto sa kahit na sino sa inyo, lalong-lalo na sa'yo, lalaking nagngangalang Ramil. Papa, asikasuhin ko muna itong mga kasama ko Paglabas ng silid ng babae ay tila nanlambot ang tuhod ni Ramil. Hindi pa nga siya nagsisimula, tila nawasak na kagad ang kanyang nabubuong pagtingin. Tulala at hindi makapagsalita ang binata. Pasensya na. Anak ko pa rin ang masusunod kung sino ang magugustuhan niya Anong pasensya na? Wala rin naman akong gusto sa anak mo, no? Tinapik na lamang siya ni Mang Abuelo sa balikat. Napapailing naman sa kanya ang dalawang kaibigan. Uy, ayos ka lang? Sa reaksyon mo pa lang apektado ka talaga dun sa pag-reject sa'yo ni Lara Ang pangit mo pala, my love. Sobrang dali mong mahulog sa tingin pa.